Hey guys! What's up? What's up? Alright, so let's wait lang sa mga iba. Alright. Basta guys? Checking. Yun, ito na. Let's wait lang sa... Wait. Alright guys, yeah, so sorry, medyo checking lang po, inaayos ko lang po yung sa computer para at least makita ko po yung mga comments niyo po. Yeah. Try niyo po mag-comment if ever para makita po natin kung pumapasok po yung mga comments. Yan. Hello everyone. Bakit ako lang nakikita ang comment? Ayun, alright. Meron na. OMG Hub. Yan, good evening. Hello. Nick Feder, hello. Good evening. Yan, alright. Okay, so hindi kasi I'm not very sure, no. Medyo parang nagbago po ulit kasi yung platform ni Facebook yata. Like ngayon, yan, hindi ko magawang landscape. Naka parang ano siya, para siyang TikTok or real mode, no? Yun siya, nakapatayo siya. Hindi ko siya matwist. Nung tinatime na tinitwist ko, nagiging not supported na yung streaming line. So, I'm not very sure kung because of some of us kasi parang after we do FB Live yata, parang it can be also converted into TikTok or Reels. So, I'm not very sure kung ganun ba yung setup nila. Kaya, more on patayo na siya. So, yun lang. Alright, good evening everyone. Yo, so, Sunny Chuakong, hello, good evening. And also, advance Merry Christmas to you and your family rin. Leia Ranas and Sharon Salvador, hello, good evening. Yeah. So, sabi ko anak ko before Christmas, before the Christmas itself kasi hindi ko sure kung kailan ulit ako makakapag FB Live if ever, no? Medyo baka hindi na totally yung Friday night o titignan na po natin kung kailan tayo makakasingit dahil most likely po after Christmas like December 26 starting, yan po tuloy-tuloy na po yan. I think baka chances marami na po mga pumunta sa store or sa ano po, no, para magpa-update po ng kanilang mga Lucky Charms, okay, or mga kanilang pampaswerte para pagpasok po ng 2024. Okay, so basically po mga nag-update po ng mga power bracelet, okay, tsaka yung set pouch, yung complete pouch yun. So basically yun kasi yung dalawa yung talagang madalas ang pinipick up or kinukuha po ng mga clients po natin, mga regular clients natin. So kaya I think ngayon more on marami na po pumupunta para to updates, okay? Although the power bracelet kasi some of the DZI is hindi pa po available, kaya some of you po hindi ko pa po nasusuplayan, pero may mga iba po nakauna na po nakuha na kasi total customized naman to them, okay? And also I hope sana na po yun po yung sa mga YouTube ano na po natin, may in-upload na po ako, no? May tatlo na pong related to the 2024. Okay, so first of them is the Prosperity Basket. It is available already. So, mga nagtatanong po ng Prosperity Basket, it's 1,699. Kompleto na po yun, no? Panoorin niyo po yun sa YouTube po natin, Coach Johnson Chua, Prosperity Basket 2024. Okay, para mapanood niyo po yung step per step kung paano po siya gagawin. Okay, so marami yan. Mamaya, kwento po natin yung mga iba-ibang klase mga Lucky Charm para at least may konting idea po kayo. Okay? Yeah, pero and also yun sa mga power bracelet, yun nag-upload na rin po tayo and also do sa complete plaque, no? Kaya kung sana po sa mga nakanood na po, napanood niyo na po ba yung video? If ever yes, please show me some heart nga or likes para may idea po ako kung napanood nyo na po. Okay, kung hindi pa po, I'm inviting you to watch po, okay, yung YouTube video po natin para at least po may idea na po kayo before po kayo mag-ask ng mga questions na other questions pa po, at least para may guidance sa kagad kayo. Okay?
So, tingnan nga po natin. Pero before lahat, no, tingin ko pa iba pang pumasok. Hello, Jan Cardona. Hello, good evening. Michael Murillo. Hello po, good evening. Penny Nayano Lotsopa. Hello po. Elizabeth Ong. Hello, good evening, good evening. Yeah, Michael Murillo. Salamat po sa pagkikita natin. God bless. Yeah, thank you also. Thank you. Yan, Avec de los Santos. Hello po, good evening din. Yan, Lucky Bamboo. Good evening din po. Jessa Tabago. Good evening din po. Yan, okay. And also sa lahat ng aking mga GYF members, ha, sa lahat ng mga GYF family, good evening din po, no? And thank you sa always sa pag-support, okay, sa pagtiwala po, kasi originally po kakagawa ko lang po ng mga early registration para sa mga GYF, mga gusto pong maging member ng GYF, tsaka sa mga old members ko po na nagre-renew po ng kanilang mga report. And grabe po, medyo sobrang nakakaano rin po, no? Kasi originally when we started this GYF group po, like mga 20 plus lang o 30 plus lang nung 2020, okay? Ngayon po is going 100 plus na po siya, okay? So meron na tayong mga 90 plus na po na nakapag-renew na ng kanilang mga reports, and may mga iba po na mga bagong sumasali. Okay? So ngayon po, yun po yung ini-edit ko po ngayon, yung GYF video, short introduction. Yun. So, I hope po yun, pagka in-upload ko po siya sa YouTube, panoorin nyo rin po siya para at least may konting idea din po kayo. Alright? Okay. Voltaire, hello po. Voltaire Cabuay, hello po, good evening din po. Yan, and then, ay labat, tumatalon na. Okay, tapos Sharon Salvador, salamat at tsempohan ko po kayo. Kakaalis ko lang po sa YouTube channel niyo. Okay, nice. Thank you Sharon Salvador. Thank you. Yan, okay. Oo. And then Molly Hall, hello, good evening. Yan, coach at family. Yan, okay. At lahat nanonood. Ayan, binabati po kay lahat ni Molly Hall. Thank you. Okay, spread the positivity. Okay, practice DHB everyone. Yan, Renaline Lopez, hello po, good evening. Kamusta po? Yun, and yeah, nga pala, yan, sorry, ito is copy CTR, Sien. Uy, sorry, medyo ang hirap po basahin. Pag na-open po ba yung Prosperity Basket sa January 9, close po ba ulit pagsapit ng February sa Chinese New Year? Yes, opo, sa mga nakaka-acquire po ng mga power ng Prosperity Basket at gusto niyo pong gawin siya sa Western Western calendar tsaka sa lunar calendar. Kasi basically po, no, ito po yun. Kung ang pag-practice talaga ng Prosperity Basket, normally po sa Chinese New Year po talaga yung pinaka-official. Pero syempre, because we also celebrate the Western, okay, dahil sanay na tayo doon sa January 1, pwede nyo rin po gawin yung ritual. Kasi total, wala namang pumawala dahil yung bigas na ilalagay nyo po doon sa Prosperity Basket, kayo rin naman po ulit magsasaing at kakainin. Tama? Tapos yun naman yung pera ilalagay nyo po sa loob ng ampaw, kayo rin naman po magde-deposit. So basically po, wala po tayong talo doon or wala pong malas on that part. Pero, yun lang po, no? Pagka natapos yung po nung January 1, bali January 9 yung open eh. Pag open nyo po ng January 9, lutuin nyo po yung bigas, deposit nyo yung pera sa ampaw, pero wag nyo munang galawin yung mga Lucky Charms. Pwede nyo iwan muna ulit sa loob, tapos sarado nyo po ulit, para may ulit po ulit lahat yung process pagdating naman po ng Chinese New Year. Although sa pag-practice po nung wishing paper, mas more better po kahit sa antay nyo lang po sa Chinese New Year, kasi yun naman po talaga yung mas more official po. Okay? Sa Chinese New Year po, mas more i-apply yung wishing paper. Alright. Tsaka every 1 and 15 ng lunar calendar. Sa mga hindi po alam kung ano yung lunar calendar, you can double check po yun sa ating book po. Dito sa yellow book po natin. Yan, Feng Shui Guide Calendar. Yan, meron na po dyan kung kailan yung mga 1 and 15 at tsaka ng lunar calendar, tsaka new moon and full moon, kumbaga. Okay? Yan. Alright, then Michael Murillo, hello, good evening. Yan, Ma'am Rineva. Uy, hello, shout out po to Ma'am Rineva. Good evening din po, and advance Merry Christmas and a Happy New Year. Mary Von Seranias, hello po, good evening. Yan. Joy Lynn Kabahar, yan, saan po ang location natin? We are located in 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. Okay? So, ang landmark po namin, nasa tapat lang po kami ng Anson Emporium ng Ongpin Street. Okay? Hanapin nyo lang po Sunrise General Merchandise. Yan. You can check po, I think nandito po yun mismo sa Facebook po natin. Oy, don't forget to like our Facebook page, okay? Yun, makikita nyo rin po doon sa page po namin, nandoon po yung address namin. And when you click on that po, lalabas po yung GPS yata, I think, kung yung map po namin, kung nasaan po kami specifically. Okay? And I think meron kami landline dyan. Pwede rin po kayo tumawag if ever. Okay?
Yun. Aseret, hello po, good evening. Christy Urbi, hello po, good evening din po. Yan. And then, Macray, hello po, good evening. Yan. And then, good evening din po. And Merry Christmas also. And a Happy New Year. Yan. Okay. Ayun po sa mga nagtatanong po kung saan yung address ko, yun lang po. 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. Okay. We're located po dito sa tapat lang kami ng Anson Emporium. Okay. Yan. Malapit sa President Restaurant, yes. Elizabeth W. De Leon, hello po, good evening. Liz Gramaldo, good evening. Yan, mga aking mga GYF members po. Thank you sa always sa pagsubaybay. And also congratulations to Tita Elizabeth because si Auntie isa sa mga winner din niya ng aming Mooncake Dice King sa aming GYF. Si Migs, di ba? Yun, okay. Emily Amarante, hello po, good evening. Wincy Sarmiento, good evening din po. Yan, Aseret, yeah, coach, ano po bang lucky color game 2024? Magandang tanong yan. So, sige, try po natin sasagutin din yan. Naku, teka lang po Kailangan ko yatang i-connect ang akong. Oopsie. Sorry. Oh no. Can you still hear me? Please let me know kasi ang problem po, kailangan ko tanggalin ang aking alright. Naku. Guys, can you still hear me? Okay po ba? Let me know kung okay po. Yeah. Yes, alright. Thank you. Yeah, sorry. Kasi kailangan ko po tanggalin yung aking microphone para to charge my phone. O nga, 2% lang pala nga. Hindi, kasi po, yung nga po, inaayos ko nga po yung video. If ever. Yan. Alright. So, sana ba ako? Sino pa hindi ko nasasagot? Ayan. Wincy Sarmiento, good evening. Yan. Nina Cruz, good evening. Bernardino Boni, hello po, good evening din po. Ken Lim, yan. Coach, ano po ba ang mga lucky toys? Ayun, mga lucky toys. Pwede. Transformer, Power Ranger. Hindi, joke. Yeah. Second Kate, hello, good evening. Camille Lozano, good evening din. Yeah. Carmelita Peralta, hello po, good evening din po. Yes. And then Elsar Ali, hello po, good evening. Yan. Ivy Sagudo. Yan. Okay, good evening din po. Ay, hello, Auntie Beth. Yan, Auntie Beth. Good evening din. Coach, nag-order po ako power bracelet. Pwede po ba pa-check out via Shopee? Pwede naman po nyong gawin po yung mga check out to the via Shopee, pero kailan nyo po siyang i-ano sa amin, kumbaga ba parang i-message po sa amin para may idea kami kung anong order ID number. Pero paprangkahin ko po, minsan po may hirap lang po kasi sa Shopee is hindi na po namin kontrolado yung shipping if ever lang. No, that's why yun po yung dahilan ba't dati hindi po ako naglalagay ng power bracelet sa Shopee. Kasi minsan po ang hirap namin kontrolin kasi once na pag nilagay na po namin siya sa hub, sila na po yung may control, wala na kaming control doon. Okay? Pero yes, pwede po yun. May mga client po ako na nagpapa-check out po through Shopee para mas makabawas po sa shipping fee if ever. Meron po gumagawa ng ganun. Pero yung nga lang po, yung risk lang po doon is minsan hindi na po namin kontrolado pag once na sa Shopee Hub na po. Okay? Yan. Merry Christmas din po. Nasa store po kami ng 24. Yes, opo. Although sa 24 po, baka maliit lang po ako ng morning kasi I will have my last ride. Sabay ko nang talaga last ride. Hindi kasi every Sunday po nagba-biking po kasi kami. Yun, so sabi ko kasi mukhang kailangan ko po mag-biking ng 24 para yun na po yung last Sunday ko dahil I think baka next sa mga ano na po, pagdating na po ng holidays, ay yung ano na po, nung peak season namin, which is Christmas and New Year, up to the Chinese New Year, yun na po, wala na po akong biking, matatanggal na po yung biking sa akin. So yun po, baka 24 na morning. Although, pipilitin ko po makabalik kagad ng siguro mga around morning, mga 11 AM, okay? Pero hanggang ano naman po siya, hanggang 6 PM naman po kami, if ever. Okay? So, kaya kung sa mga gusto dumalaw, yes, we're open po till Sunday, but we're closed po ng December 25, no? So, that's the announcement. And then, we will resume po ng December 26. Okay? Yun. Pero sa December 26 po, baka tendency lang po na marami na pong tao. Expect lang po kapag mahaba na po yung pila, just get a queue number lang po dun sa aming guard. Okay? May guard naman po kami, basta pag pumunta po kayo dun, kumuha lang po kayo ng queue number, if ever, gagayad naman po namin kayo kung kailangan nyo po ng queue number or not. Kasi normally po yung mga nagpapakonsult po or nagpapagawa ng power bracelet, sila po yung kumuha ng queue number. Pero kung bibili lang naman po kayo like yung item, bibili lang kayo ng prosperity basket, hindi naman po kayo pipila at kukuha ng power bracelet or personal charms, then pwede na kayong, kahit huwag na kayo kumuha ng queue number, diretso kagad kayo sa mga sales lady namin.
Okay? Yun lang po. Yeah. O nga pala kanina, sorry, meron ng tanong kanina, hindi ko lang nasagot, no? Pero ano daw ba yung lucky color, okay, para sa 2024? So, basically like this, no? Marami kayong mga nakikita or nababasa or naririnig, no, sa ibang tao na ang lucky color nga daw po is yung tinatawag nila apricot, okay, apricot daw. So I'm not very sure kung yung specific apricot, pero pag tinignan mo siya, parang it's like an orange carnelian, okay? So yes, you can still use that stone naman if ever para to boost yung good luck energy, pero yun lang po, pag ni-research yung po maayos, the apricot color is the the color of the year, okay, but not the lucky color of the year, the color of the year. So anong difference ng color of the year sa lucky color of the year? Pag sinabi mo kasing color of the year, ibig sabihin yun yung fashion color, okay? So normally nagpa-follow tayo, di ba, sa fashion, okay, parang last year yata blue yata yung fashion color, so parang like that. But in terms of lucky color, we need to put a certain meaning. Kailangan may purpose ka, may target ka kung bakit yun ang part ng lucky color. Okay? Like for me, this 2024, meron akong 3 lucky color na pwede nating gamitin. Okay? So first, pwede tayong gumamit ng green, red, tsaka blue. Okay? Pag titignan po natin. Okay? Originally, all the colors nga may purpose sila for this year. Pero si red kasi, tumutulong siya para mas more sa positivity, recognition, okay? Tapos and also medyo power, okay? And authority. So, pag ginamit mo yung red, kapag naghahabol ka ng medyo more sa successful energy, okay? Si red pwede mong gamitin, okay? Kasi si red, nakakakuha ka ng additional resource, helpful people, okay? Or guidance kasi nare-recognize ka, na-appreciate ka. So, kung isa ka sa mga gusto ng mag-attract ng mga resources, then you can use the color of the red. Okay? Now, kung sakali naman medyo kailangan mo lang ng empowering, okay, in terms of like health or healing energy, pwede kayong gumamit ng green. Kasi kung tutusin po, ang medyo part ng problem natin for the 2024, the Dragon Year, I hope nabasa nyo na po yung ating libro. Okay, asa na ba yung aking sample ng book? Oo. Ayan, nalita yan. Aray ko. Yan. Aking mahiwagang bag. At aking mga mahihiwagang mga gamit. Yan, alright. Woo! So this one, no? So I hope po all of you has this book already. This is out na po siya sa Shopee. It's 800 pesos, one pair na po siya. One set na po siya. Kasi if you bought yata pa isa, parang 450 yata each eh. Pero we're selling it as 800, parang promo price po namin. So you can get na po yan. Okay, available na po siya sa Instagram, sa Shopee, sa Facebook. Okay, pwede po kayo mag-order. So in this part po, nakasulat naman po dyan kung kumusta yung 2024, ano yung mga pwede natin ma-expect para sa taong Year of the Dragon. Okay, so yun nga lang po, ang isang nga po medyo problem lang din sa health energy kasi there's a lot of changes might happen on 2024. Yet, good naman ng opportunity pero maraming changes. So alam naman po natin, di ba, pag maraming changes, ano nangyayari? Minsan nagkakaroon tayo ng fear, nagda-doubt tayo, nagkakaroon tayo ng kaba, kasi minsan takot din tayo sa changes. Gusto natin ng changes, pero may takot din tayo sa changes. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng anxiety. So yung green color, tumutulong siya para medyo i-calm yung energy natin, i-calm yung isip natin, para hindi tayo maging anxious or maging warrior. Kasi alam niyo po ba, pag bumabagsak ang emotion ng isang tao, natetense tayo, nasisira din yung mga decision making natin. Okay? So that's the why, kapag more on health ang focus mo, you can use green. Pag resources ang habol mo, you can use red. Now, para saan yung blue? Coming year kasi 2024, maraming earth energy, kulang ang tubig. Okay? Medyo mahina ang water energy. So, in short, ang water will become the balanced energy, which is the blue color. And also, if you're using blue color, you're also enhancing opportunity to earn more. Okay? So, more on pang profitability or pang investment. So, paggamit ng blue, medyo magkakaroon ka ng mga opportunity para mas more makakita ng money luck, okay? Or para mas more makakita rin ng mga like yung mga pwedeng ma-invest, okay? But still, sabi ko, the blue can help, but hindi mo po kailangan i-blue lahat. Okay? Kasi pag over ka naman ng water or over ka naman ng blue, sometimes nakaka-develop ka ng unstable energy. Okay? Pag siya mo unstable, meaning is parang daming opportunity. Okay? Halimbawa lang pag nag-blue ka, okay? Kasi ano naman to trial and error naman ng lucky color. Kasi parang lucky charm din to. When sa pag nag-blue ka, dumami opportunity. Pero ang problema, hindi ka makapag-decide maayos. Okay? Pag ganun na nangyari, then sige, gumamit ka ng blue, attract mo muna.
After mo ma-attract, then that's the time gumamit ka na ng lucky color mo. Okay, personal color mo. Alam niyo po ba, meron tayong mga personal color, bawat isang animal sign. Yun po yung nakabase dito sa libro. Okay, meron tayong lucky color, meron tayong healing color. Kaya mga po yung mga bumibili po ng book, sinasuggest ko po na yung kung meron kayo mga parang pajama, pagpatulog, okay, pwede niyo pong kunin yung healing color niya. Okay, so sa mga lucky color naman, pwede mong i-apply yan sa mga business niyo, like marketing material, campaign, 'di ba? Or medyo change lang ng konti sa website page, mga ganon. Yun. So, pwede niyo pong gamitin yun as your campaign color para mas more maging successful. So, you can use the book po. Okay? At least, you will have your own lucky colors. Okay? Yung nga po, pag tinanong niyo po lahat yung sa akin, hindi ko po kabisado lahat po yun. Kasi, nung time na sinusulat ko po yung libro, binabasa ko yun isa-isa. Although, paprangkahin ko, hindi ko po memorize yung buong libro. Kasi, ang dami ko pong formula na mga ginagawa dyan or inaayos dyan. Okay? Kaya nga po, mas more likely, ang nangyari sa akin is mas more nag-one-on-one akong customization explanation kapag minsan may nagpapasession sa akin. Okay? Alright, no? So, sagutin pa po natin yung iba. Yan, maganda ba magpatayo ng bahay for coming year? So far, okay lang naman po. Pero yung alam po, you need to double check on the lucky date kung maganda po yung araw for groundbreaking. Okay? So, you need to double check po. I hope you can get the book po para as your guidance. Kasi, by checking date, hindi lang po titignan kung maganda for groundbreaking, kailangan nyo rin po tignan kung may conflict pa sa animal signs. Kasi minsan po, good luck for groundbreaking day, pero halimbawa, syempre bahay yung papatayo mo, 5 kayo sa pamilya ninyo, paano kung tinamaan yung anak mo? 'Di ba? Parang ganun siya. So, we want to avoid that. Gusto natin yung lucky day, wala siyang tinatamaan na animal sign sa family natin. Or kung negosyo naman yan, walang tinatamaan sa partnership natin. Kasi mamaya, yun yung nagkakos ng problema. Okay? Kaya yun po, mas more better, follow nyo po yung book. Now, kung nahihirapan kayo mag-follow ng book, I offer personalized date selection. Okay? So, kung gusto nyo po rin pwede kayo magtanong, yes, I do offer personalized date selection. Based talaga sa birthday nyo, sama nyo pati mga birthday ng family or birthday ng partnership like that, no? Pero yung alam po, there's a date selection service. Okay? So, minsan depende po sa service na kailangan nyo po. Like kasi meron po tayo mga nasa 3K, merong 5K, depende kasi sa anong klaseng service yung kakailanganin nyo. Okay? Although, sasabihin muna namin muna sa inyo naman po, kapag okay kayo doon, then that's the time po natin itutuloy yung project. Okay? Yun naman po. I-guide naman po muna namin kayo, if ever. Alright? Al James, hello po, good evening. Yan, Cheryl Sen Season, blessed holidays to everyone. Thank you rin po. Yeah, Langka Bustamante, hello po, good evening din. Okay, and then, asa na rin, biglang tumalon. Mukhang nagtutuloy-tuloy na po yung question. Iwasan niyo po yung enter ng enter kasi there's a possibility lang po na magfa-flood po yung mga message natin. Okay? Pero don't worry, iisa-isahin ko po lahat yung message nyo. Kaya nag-scroll up po ko. Isa-isahin ko po yan para masagot ko po kay lahat, no? Yan. Ano ba ang permanent color? There's no such thing as permanent color, pero meron tayong tinatawag kasing favorable element. Pero makukuha nyo lang po yan pag nagpa-life reading kayo. Kasi pag nagpa-life reading kayo, malalaman natin yung pinaka-element mo, tapos ano rin yung element na mga, ano rin, kumbaga may parang element supporting. Then that's the time malalaman natin kung yung favorable elements sa'yo. Like kunyari ako, I'm a wood rat. So una, akala ko wood, ay naku, green. Malamang green yung pinaka-certain color ko kasi wood rat ako eh. Pero yung nga lang po, hindi po siya. Kasi based on my birthday, birth month, birthday, birth time, at i-compute po lahat ng yun, ilalatag lahat ng elements ko, sobrang dami akong wood. Mas nakulangan ako sa metal. So that's why mas more naging lucky color ko is more about white, gold, or silver. Yun po siya. And malalaman nyo lang po yung pag nag-charting tayo. Kasi i-compute po yan. Okay? So kung kayo po yung nagpa-life reading, that's the only time nyo po makikita kung ano po yung lucky, favorable element. At saka yung favorable element, not only for lucky color. Nandoon na rin yung lucky business, lucky profession. Yun, lalabas po lahat yun dun. Okay? Estrella Cecil, hello po, good evening. Yan, kumusta ba ang Year of the Pig for 2020? Oh, mga nagtatanong po ng kumusta, ako highly advise ko is also to get the book para may guidance po kayo. Kasi generally lang po magbabanggit ko sa inyo, pero syempre, to be more specific, there's good and bad in every animal sign.
Wala pong perfectly lucky at wala rin pong perfectly bad luck. Meron palang ganun, perfectly bad luck. Okay, wala namang may gusto nun. Siyempre pangit nun. Okay, pero sabi ko nga po, kung matagal na po kayo nagsusubaybay sa akin at sa mga interviews ko, even sa mga media, okay, I don't give the word ng mga good luck and bad luck kasi kumbaga ba, wala naman talaga good luck and bad luck. It depends always sa magiging possible outcome natin. Okay? Outcome ng ating mga tinatrabaho or something. Okay? O yung results. Pero in terms of energy, yan. Sino medyo high energy, sino low energy. So far po, meron akong top 3 animal sign. Okay? So kung kayo po ay year of the rat, year of the pig, tsaka year of the ox. Yan. Oh, yan oh, di ba? Year of the pig ka. Estrella Cecil, ha? Oh, nakikinig ka sana, ha? Oh, nakikinig ka pa ba? Sino ba mga rat, pig, tsaka ox dito? Tignan nga natin, marami ba kayo? Give me like or heart para at least may idea naman kayo. Oo, or malay nyo, baka magbigay pa kayo ng stars. We thank you. Okay? Oo. Yun, mga magbibigay ng stars daw. De, pagka kayo po yung pig, rat, okay, rat, pig, tsaka ox. Yan na, damadami yung heart and likes. Alright? Sa lahat na nagsend ng likes and hearts. Okay? Good news to us because ang rat, pig, and ox, that is my first top 3 animal sign in the year 2024. Alright. Give us a clap. Although hindi ko narinig yung clap niyo, pero yes, still, we give us a clap, no? Kasi alam niyo po, yan po yung sa mga stars, no? Nung kinocompute po natin, silang tatlo yung pinakamaraming good stars na pwede natin sabihin na maraming good energy na pwede pumasok. Although, still, bawat isa, meron tayong mga kailangan babantayan. Like example, si Rat, yes, alam natin, sorted for the Rat itong 2024, pero yung nga lang po, meron din tayong mga precaution. Okay, hindi natin pwede sabihin naman all the way ng good luck kasi meron din tayong mga precaution na dapat bantayan. If ever, number 1 is yung clarity of the mind. Okay, mamaya naniwala tayong sobrang swerte, maraming mga papasok na opportunity, pero hindi naman natin naitrabaho, hindi natin naigawa na maayos. Tinry natin kunin lahat, wala tuloy tayo natapos. Yan. Diba? So, ayaw rin natin ng ganun. Kaya kailangan, we need to plan properly. Okay? We need to maximize our strength, maximize our energy. Yun po yung maintindihan nyo po pag meron kayo ng book kasi dito po sa libro, kinakwento natin yung mga different stars na meron ka. Okay? Like example, kay Ox, no? Maganda yung nobleman luck niya, pero medyo mahina yung kanyang emotions. Okay? So, huwag kang magpapadala sa emotions mo. Kailangan mag-focus ka in terms of your noble people or helpful people. Okay? Then on that part, mamamaximize mo ngayon yung strength mo. Parang tayo mga rat naman, yun, kailangan matuto tayo mag-delegate at also gamitin din yung strength ng ating mga networks kasi mas lalo na ang dragon, kaibigan natin. Okay? So, yun ang mga ilang things na tinuturo natin sa book. It's more about like, hindi yung swerte ka ba, malas ka. Okay? Sino ba may gusto dito marinig na swerte sila? Siyempre, bakit hindi? Pero sino ba gusto sa atin marinig na malas tayo? Di ba? Ayaw natin. Okay? Minsan matatakot lang tayo eh. Okay? So, yun ang ayaw ko po. No? Hanggat maaari po, hindi po tayo takot benta. Okay? Kasi marami na po I think marami na po sa inyo rin, mga naka-experience ng different feng shui masters or different feng shui coaches or even mga fortune tellers, mga ganyan na may tinatawag na takot benta. Diba? Parang, uy, alam mo ba, this year, mamalasin ka. Okay? Kaya kailangan mo to. Kaya kailangan mo suotin to kasi kung hindi, mamalasin ka. Yung mga ganun. Alam mo yun ng mga ilang things na, for me, hindi ko alam kung may konsensya sila or not kasi babalik lang yung karma sa kanila. Because one of our job bilang isang consultant is more of, kasi kami, ang advocacy namin dapat para kami mga lawyer tsaka mga doctors. Okay? Ang advocacy namin is to help in a way. Yes, we are earning in our help. Okay? Syempre, dahil meron tayong tinatawag na exchange energy. Okay? Dahil nagbigay kami ng energy, ng consultation, syempre, meron din naman tayong fee. Diba? Yung mga doctors naman, nagpapabayad din naman sila. Pero, yun nga lang po, yung intention is very important. Diba? Importante, tumutulong tayo. Importante, hindi natin sila in-scam o niloloko. Kasi magbabayad naman sila eh. Diba? Dapat ituro natin kung yung tama. Ganun siya. Hindi natin sana yung parang tinitake advantage yung depressive mood ng mga tao, ganun. So, hindi maganda. Yun ang mga problema ng takot benta. So, be careful po. Kaya kung kayo po yung tinatakot lang, tignan nyo po mabuti. Talaga ba or what? Paano? Parang ngayon, di ba may lumalabas ngayon sa social media, minsan biglang lumalabas na pa-pop up yan sa akin eh. Yung biglang, 1984. Sabi gano'n, may babae tsaka may lalaki yun eh. Okay, ito hindi naman po sa paninira, no? Pero
I think na-encounter nyo rin no, sa inyong mga FB kasi may iba nagugulat sila na parang wow, how accurate ba kasi paano nyo nalaman na 1997 ako or 1967 ako. Ang galing lang kasi originally yung way of commercial nila or marketing, alam na kasi nila yung birthday mo na nakaregister sa Facebook. Kaya kung ano po yung video na lumalabas sa inyo, alam niya kasi kung ano yung animal sign nyo. Automatically dahil nakakonect yun sa info na nilagay nyo po sa inyong Facebook. Okay? Kung iba po yung info ng birthday na nilagay nyo sa Facebook, chances iba rin pong animal sign yung pinapakilala niya sa inyo. Like sa akin, lagi lumalabas yung rat. Kasi alam niya rat ako. Galing, no? Kahit ako nabilib ako doon. Pero yung nga lang po, yung kinento niya nung panahon ng pandemic, nung 2020, parang walang nagbago sa sinabi niya hanggang ngayon. Itong 2023. Okay? Until next year, 2024. So, hindi ko alam kung ano yung parang paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Tapos, wala siyang binabanggit na stars, wala siyang binabanggit na elements. So, number one, if you're practicing feng shui, you need to know about directions, elements, stars. Mga ganun siya. Okay? And kailangan ma-elaborate ng maayos yun. Okay? Hindi naman natin pwedeng basta parang hinuhulaan lang siya. Diba? Parang ganun. Tapos, then meron siya sinasabi na, yan, dapat nakinig ka sa akin. Pag hindi kaya last year, sinabi ko yan sa inyo, pero di kayo nakinig. Yo, sayang, pinalampas yung opportunity. Ang galing magsalita eh. Tinatry ko i-gayahin eh. The joke. Nakakaloko lang kasi sobrang scripted. Parang gano'n siya. Tapos biglang inaalok nila yung 9-tailed fox ba yun or something, no? Or mga piyaw bracelet. So, tandaan nyo po, di ba? Ako nga, sinasabi ko, you know, in terms of lucky charms, imposible meron tinatawag na all-in-one in just one pendant or one product lang. Siguro ang pinaka all-in-one lang talaga na belief ko is the power bracelet kasi the power bracelet is consists of different items. Okay? Kung nakita niyo na po yung power bracelet, kapag hindi pa po, panoorin niyo yung ating Coach Johnson Chua na power bracelet 2024 sa YouTube. Okay? So parang ganito po siya. It's all consists of different stone po siya eh. 'Di ba? Ito naka-design to para for me. Okay, syempre, pag nakuha niyo sa inyo, bakit magkaiba tayo, coach? Syempre, magkaiba tayo ng birthday. Hindi rin porket trat ako, trat ka, kailangan pareho tayo. Kasi iba rin yung month and day mo. Okay, so that's why, iba-iba po talaga siya. Depende po talaga siya minsan. Although may mga times magkakapareho tayo dahil medyo may makita rin tayong mga elements na pwede natin maitugma. Okay, yun siya. Pero, yung sa kanya kasi, 9-tailed fox. Nung tinry ko i-research yung 9-tailed fox is kasi ang 9-tailed fox kasi is like a part of the mga mythology, okay, or sa Japan nga, they call it some of the demonic creature, parang ganun siya. Demon creature pala, hindi demonic, sorry for the word. Okay, demon creature is like a parang deity creature din siya. Okay, parang like that, no? Or wrathful deities, parang mga ganun siya. Okay, so, ang purpose siya more on, hindi nga siya sa protection or money eh. Mas more nakafocus siya sa love. Okay? Even in Chinese mythology or sa legend, meron kami sinasabi yung tungkol sa 9-tailed fox na about more on sa mga love case. That's why ginagamit ang fox is more to activate love lock and to drive away mga third-party problems. Okay? So normally, yun lang po talaga trabaho ng 9-tailed fox. So hindi ko magets ba't ginagamit nila for money lock. Okay? Yun. And secondly, yung piyaw. Diba? Yung piyaw, I think marami na po sa inyo nakanood na po nung All About Piyaw ko na doon sa YouTube. Okay, na kinento ko po talaga doon, isang purpose niya is only money catcher. Wala po siyang ibang trabaho, like hindi po niya kaya yung sa health or protection kasi hindi yun yung enough na purpose niya. Ang purpose kasi ni Piyaw, more of money catcher. Ngayon, kung tatanungin niyo po ko, paano ko i-defend yun at paano ko nalaman ko yung purpose niya, normally kasi, all the lucky charms are symbolism. Okay, may symbolism sila. So, from the word symbolism, nanggaling sila doon sa, kumbaga ba doon sa meaning or sa story ng mismong item na yun. Okay? Parang ito po, try natin ha. Medyo ifa-fast ko lang, babalikan ko yung mga iba. Pero gusto ko lang makita muna yung comment ninyo, if ever. Okay? Okay. Halimbawa, gagawa tayo ng lucky charm. Okay? Gagawa tayo ng lucky charm. Okay? So, think about, gusto natin maging, kumbaga ba, parang ano yung unang lalabas sa inyo na tingin ninyo na pwede natin ma-activate na swerte. Okay? If you think about Jose Rizal, pag meron tayong image ni Jose Rizal, statue ni Jose Rizal, figure ni Jose Rizal, poster ni Jose Rizal, okay, nasa tabi natin, ano yung tingin nyo unang-unang gusto kong i-activate? Tingnan natin kung may idea kayo. Sorry, I'm doing this kasi I just want to know
gusto ko rin minsan may konti tayong interaction para at least for those of you who are, 'di ba? Ayan, sabi ni Renan Valero, knowledge. 'Di ba? Knowledge. Yan, tama, may point. Intelligence, wisdom. Okay? IQ, sabi ni Crystal Blaze. Okay? Thank you for that, no? Ayan, intelligence din from Susano. Okay, Don Nathanael, yan, nobleman. Alright? Okay, may point, no? Bakit nyo nababanggit lahat ng yan? Paano nyo nalaman lahat ng yan? Kilala nyo ba si Jose Rizal? Nag-gets yung point? Bakit, di ba? So, ibig sabihin, may idea kayo about kay Jose Rizal. Now, ibahin lang natin. How about Andres Bonifacio? Meron naman ako kay Andres Bonifacio. Meron ako image niya, may poster ako niya. Anong tingin nyo unang-unang gusto kong i-activate kay Andres Bonifacio? Okay? Sino ang ina-activate ko pagka si Andres Bonifacio naman ang nilagay ko? Yeah, tignan nga natin kung ano rin po sasabihin niyo. Okay? Sabi ni Michael Murillo, tapang, courage, bravery, sabi ni Maribeth. Okay? Sabi rin ni Crystal Brace, tsaka ni Simonet Simbulan, bravery. Yan. Courage, tapang. Okay? Bakit? Kasi talagang sumusugod siya. Wala siyang kinakatakutan. Okay? So may point. Kilala nyo rin pala siya. Bakit nung sinabi natin si Andres Bonifacio, walang nagsulat sa inyo tungkol sa intelligence? More on bravery. At bakit nung time naman na sinabi naman natin si Jose Rizal, more on wisdom and intelligence? Hindi naman yung bravery. Nag-get yung point? Every symbolism of Lucky Charms represent for their certain purpose. Okay? Based on their character stories. That's how Lucky Charms was being made. Lahat sila may symbolism. Kaya nga kung tutuusin po, kung talagang ina-idolize nyo po, or sa, in a good way, in a good way, kasi alam ko po sa Catholic practice po natin, we don't want, bawal yung mga idolization, pero idolize in terms of like symbols of purpose. Okay, yung purpose lang. Like kasi, kaya ako naglagay naman kumbaga for me, idolize is good, but not to worship. Okay? Iba yung worship kasi. Pag worship, syempre, we only worship one God. Okay, pero in terms of like sa idolization, because we're being inspired and motivated by these people. Okay? So ngayon, pag naglagay ka ng isang Jose Rizal, dahil gusto mo maging kasing talino niya. 'Di ba? Mas lalo na kung mahilig ka magsulat ng mga nobela or mahilig ka mag-write. Okay? Dahil gusto mo maging isang magaling na isang writer, wisdom, at gusto mo mag-open up ng mga mata ng mga tao. Kaya pala meron ka laging Jose Rizal sa tabi mo. Parang ganun. Or gusto mo, hindi, matapang ako, courage ako kasi masyado ako maraming hinaharap na kalaban. Gusto ko hindi ako mag-fall off or matakot. Kaya ako naglagay ng isang Andres Bonifacio. 'Di ba? Yun. So that means all the Lucky Charms has their own backstories. All of the symbolism has their own backstories. Kaya also, before we believe on certain Lucky Charm, try to research din. Okay, kung tama nga ba yung mga pinagsasabi ng mga nagbebenta rin ng mga Lucky Charm. Kasi minsan po, iniimbento lang. Basta makabenta lang. 'Di ba? Hindi po kasi namin, dapat ganun ang advocacy namin. 'Di ba? Dapat po meron kaming purpose and target. Like for me, no? Bakit yung doon nga po sa All About Piyaw ko, kung napanood niyo po, bakit sinabi ko si Piyaw more on money catcher than protection, than health, okay? Kasi, kung nakita niyo po yung backstory po ni Piyaw, si Piyaw po is one of the son of the Sea Dragon King, which is in mythology ng Chinese or Chinese mythology, si Sea Dragon King is, katumbas ni Poseidon. Okay? Siya yung aming parang God of Water in short, parang like that, no? Then, anak niya yan, isa sa mga anak niya yan si Piyaw, like that, no? So, that's part of the one of the story about Sea Dragon King. So, si Piyaw po, ang sakit po niyan, puro kain yan, pero pupo ng pupo. Okay? Mahilig siya, medyo masiba siya, kain lang siya ng kain. Pero problem, pupo rin siya ng pupo. Hanggang sa nagalit yung tatay niya, sinarado yung puwet niya, yung butas ng puwet niya. Para puro kain na lang, wala nang labas. And kapag naisip mo, number one, pag puro kain, walang labas, ano ba yung unang-unang tingin mo na ginagawa natin sa buhay natin na gusto natin puro pasok at wala masyadong lumalabas? Hindi ba dapat more on related sa pera? 'Di ba? Kasi gusto natin pumapasok yung swerte natin, yung pera natin, pero mas konti lang yung nilalabas natin. Hindi tayo nalulugi, hindi tayo natatalo. Kaya that is why si Piyaw po, mas sumikat siya as money catcher. Okay? Kaya po, ang trabaho ni Piyaw is learn to catch money. Okay? Ngayon, sabi ng iba, bakit hindi natin siya pwede gamitin sa protection? Kung nakafocus siya sa pera, bakit siya mag-focus sa
'di ba? Para do sa money. 'Yun. So yun ang mga ilang things, 'di ba? Kumbaga pag nakafocus siya sa money, paano siya magfo-focus sa health? Pag nakafocus siya sa money, paano siya magfo-focus sa protection? Okay? Parang ito yung bibigay kong sample minsan sa mga bumibili ng PIAW sa akin. Kung kayo po yung nagsuot ng PIAW, okay, yan, na-activate po niyan, naging money catcher. Lumakas yung urge mo sa money para makapagdawa ng business, makapag-invest. Pero ito po yung naging tanong. Nagkasakit ka, magpapahinga ka, hindi. Basically, magpapahinga tayo. Tama? Pero dahil may PIAW tayo, biglang meron tayong closable deals, tumawag sa atin habang tayo nagpapahinga. Tatayo tayo, hindi. Iko-close ba natin yung deal o hindi? Siyempre, nandyan na eh. Tatayo tayo, iko-close natin. Kinalimutan natin yung pagpapahinga. Nagets nyo? That's why wala siyang kinalaman sa health. Pangalawa, yung sa protection. Meron ako ginawang sample lang sa isang client ko. Tawa lang ako sa sagot niya. Sabi ko, imagine, okay, meron disaster, may mga falling debris. Tatakbo ka, hindi. Sabi ko, tatakbo ko, syempre. Oo, okay. Habang tumatakbo ka, may nakita ka 10,000 pesos, kukunin mo, hindi. Ay, kukunin ko. Ayun, patay. Pa may magkuha mo, nalaglaga ka ng bato. Nagets mo yung point? Okay? Every each of a charm, they have their own purpose. Kaya wala talagang tinatawag na all-in-one sa isang lucky charm lang. Okay? Depende kung paano mo siya i-combine. Kaya yung punday lang, ba't kami gumawa ng power bracelet? That's why power bracelet is the best choice on all bracelet kasi yun naka-customize sa birthday mo, sa purpose mo, tapos pwede natin isama lahat. Protection, money, health, success, harmony, yan, pwede natin isama lahat. Although, except one, yung love lang. Kasi yung love and money, hindi po namin napapaghalo talaga in one bracelet. Magkaiba to, mag-energy talaga ang love tsaka money. Okay? Ang money kasi is more on yang mode ang ginagawa natin sa energy ng bracelet. Kasi if we want na nanganganak yung pera natin, even sa career, gusto natin is paakyat tayo ng paakyat, may growth tayo. From the word growing, kailangan lumalaki ng lumalaki yung energy natin. So imagine po, pag sinuot niyo po yung bracelet ng pangpaswerte, like this one is PIAW, nung sinuot ko po siya, okay, ang number one magiging trabaho niya, spreading, lalaki. Pero pag sinuot mo naman ang love bracelet, hindi pwede lumaki. Kasi pag lumaki yun, baka lahat maging love mo. Di ba ang love bracelet, kailangan nakafocus ka. Meron ka opportunity to focus on one. Okay? Kaya dapat yung energy naman niya, paliit, papasok. Kaya hindi pwede maghalo ang love tsaka money sa isang bracelet. Kasi gugulo yun. Dahil maguguluhan yung bracelet, ano ba, lalaki ba ako, ililiit ako? Okay? So yun lang po yung case, no? Kanina po may nagtanong po tungkol sa PIAW, bakit daw may mga iba daw nagsasabi na bawal daw mga PIAW, ay bawal daw ang dog magsuot ng PIAW. Okay? Bakit? Kasi ang dog, kalaban niya, dragon. Okay? In terms of astrological sign. Dahil yun ang explanation nila, this is their explanation, not my explanation. Ikukwento ko rin yung akin, okay? Maginig po kayo, ha? Pag sinabi kasi nila ang dog, kalaban daw ng dragon, based on the Feng Shui astrological formula. Okay? Feng Shui astrological formula, the dog and the dragon magkalaban. Kaya normally, pagka kayo po year of the dog, hindi kayo pwede magsuot ng any dragon. Or kung kayo po dragon, hindi kayo pwede magsuot ng any dog. Kasi sinusuot mo yung kalaban mo. That's normal. Okay? Now, ang problema lang, yung PIAW kasi by Chinese mythology, okay, sa istorya, Chinese mythology is the son of the Sea Dragon King. So that's why ang PIAW po is may dugon dragon. Okay? So si PIAW is may dugon dragon because anak siya ng Sea Dragon King. Ang nakakatawa lang, bakit mo hinalo ang Chinese mythology tsaka ang Chinese astrological sign? This is a totally two different energy. Okay? Yun po yung mali po dun. That's why if you ask me, wala pong kinalaman yun. Lahat po ng tao pwede magsuot ng PIAW. Hindi po nyo kailangan check kung anong animal sign. Okay? Lahat po ng tao, lahat po ng animal sign, pwede magsuot ng PIAW because PIAW comes from the symbolism of the Chinese mythology, okay, or Chinese culture or tradition, or sabi nga natin kanina, symbolism. Pero, ang Feng Shui astrology is totally different formula. So, hindi po natin sila pwede ihalo. Okay? Yun, hindi po natin sila pwede ihalo kasi wala naman silang connection on that part eh. Pero, sino bang mga animals, sino bang mga tao ang pwede lang gumamit ng PIAW? Yan, meron akong nilalagay dyan o tinuturo dyan. Okay? Kung kayo po ay dapat pasok kayo sa tatlong ito. Number 1, kung kayo po ay may negosyo, pwede ka mag-PIAW.
Syempre, kasi money catcher. Gusto natin more money, more business. Pangalawa, kung kayo po ay wala kayong business, pero may sidelines kayo, may benta-benta pa rin, okay? Pwede pa rin kayo gumamit ng PIAW. Kasi still may urge na pwede kayo kumita. Pangatlo, kung sakali po kayo wala nga pong business, wala rin kayo sideline, pero nasa career kayo na nagsisales kayo, or may commission base kayo, or project manager kayo, pero meron kayo commission base, pwede rin yon. Kasi pag nandoon naman kayo, natitrigger pa rin yung discarte nyo sa pag-earn ng money. Okay? Pwede pa rin kayo gumamit ng PIAW. Or, dagdag ko na rin yung pang-apat. Wala pa kayo totally lahat ng yun, pero kahit papano, meron na kayong plan to do the business. Yes, you can also do one. Okay? Pero kung wala po kayo sa apat na yun, totally, ano lang kayo, admin work or salary-based work, at wala kayong plano doon sa mga sinabi ko kanina, hindi po masyado mag-work yung PIAW sa inyo, okay? At mahirap nun mamaya, baka mag-cause din siya ng distraction. Kasi once sa pag nasuit kayo ng PIAW, yung urge mo sa pera, sobrang lakas. Kaso ang problema, salary-based ka, fixed price ka eh. 'Di ba? So baka cause lang siya ng anxiety problem. Kaya kung nagsuot kayo ng PIAW at feel nyo hindi pahiyang sa inyo, tago nyo muna. Pag meron na kayo dun sa target dun sa apat na binanggit natin kanina, that's the only time na gamitin mo si PIAW. Okay? Kaya nga sabi ko sino ba mas better? PIAW, power bracelet? Power bracelet pa rin. Kasi yung power bracelet, whatever the situation mo, yun yung i-activate niya, papalakasin niya. Alright? So I hope I'm giving you a much more malinaw understanding about different kinds of lucky charms. Okay? Kasi yun lang po yung minsan ng case eh. Hindi ko alam, yung iba kasi ayaw nila i-explain ng maayos. But for me, no. Kailangan po, okay, karapatan nyo pong malaman kung ano talaga ang trabaho ng inyong mga lucky charms at ano yung pinagmulan, origin, lahat. Karapatan nyo po yun. Kasi bumibili po kayo ng charms. Parang kunyari lang tayo, di ba? Pag bumibili tayo ng gamot, karapatan natin malaman kung ano bang gawa yung gamot. Di ba? Kaya nga pag binibili natin yung gamot, meron siya mga scientific name, anong mga ingredients, ganon. Para alam natin kung saan tayo part allergy or hindi, di ba? So, karapatan natin malaman lahat ng yun. So, you can also know. Ganon siya. Although wala tayong mga ganung manual sa mga lucky charm kasi hindi ko kayang ilagay lahat ng sinabi ko dun sa mga bawat lucky charm. Kaya gumagawa ako ng live video or mga YouTube video and you can watch my video para to learn. Okay? Kasi wala talagang specific manual for that. Ako lang po yung gumagawa ng ganun in a way, no? Alright. Okay. Yeah, originally maraming klaseng bracelet. There are what we call the power bracelet, meron intentional bracelet, meron, I think gagawa rin ako ng short video on that. The differences of mga ino-offer namin na bracelet, okay? Intentional bracelet, power bracelet, lifetime bracelet, ganun siya. Kasi kung si lifetime bracelet, based yun sa animal sign nyo, yun hindi na pinapalitan yun. Dahil nakabase siya sa desire mo, sa gusto mo. Okay? Like yung intentional. Pag intentional bracelet, yung intention mo lang. Okay? Pero although, pag intention kasi, yun yung parang budget bracelet namin. Yung kunyari, dalawa lang yung target ko, dalawa lang yung gusto ko, yun, kaya intentional bracelet yung budget ko. Ganun siya. Ang intentional bracelet po kasi mga around 2.8 po siya. Tapos 2 intention po, base your birthday. So, kailangan lang namin yung birthday, tsaka yung 2 intention na gusto mo. Then, gagawa na kami ng charm para for that. Para naka-customize pa rin po sa inyo. Okay? Pero pag lifetime bracelet na complete all-in-one, medyo syempre a bit pricey na po siya. Umabot na po ng mga around 6.8 to 9.8 yan. Pero yun po, lifetime na po siya. Pero nakabase na po siya sa personal niya rin. Pero yung pinakasikat po namin yung power bracelet. Power bracelet po is around mga 6.8. Okay, naka-customize rin po yan sa inyo. Base lahat original crystals. Okay? Kasi yung last time nga meron ko sa client, sabi niya, puro original ba yan? Okay, sabi ko original po lahat. Kasi kung fake po lahat yung mga binibenta po namin, sayang na po ilaway ko. Nagbibigay ako ng free advice and teachings tapos peke lang pala yung bibenta ko. Diba? Hindi rin pala kayo gagaling on that part. Kami kasi ang habol po namin testimonies. Habol po namin yung success stories. Kaya please, kung kayo po isa sa mga aking followers at gumagamit na po ng Lucky Charms namin at meron kayong mga some success stories that you want to share, please message us. Okay? Gusto po namin yung ilagay sa aming libro. Okay? So mga may book, diba? Doon sa latter part, meron kami mga success story shared by our clients. Okay? Yun po yung mga story nila on how feng shui, how charms, how our teachings helps them. Okay? Ang purpose ko lang doon sa mga success story na yun is to inspire more. Kasi gusto ko pong mabago po yung ating pananaw,
na ano ba ang feng shui. Okay? Hindi po siya yung parang hula-hula lang, pampaswerte lang. No, no. It's more about like the way of life. Understanding talaga how we can work with the energy and environment. No? Yun yung sana po, no? Oo. Alam ko hindi tayo ganun karami mga naniniwala sa feng shui, pero hindi naman natin kailangan i-force yung mga hindi naniniwala. Okay? Wala po tayong karapatan mag-force sa kanila. Let them experience. Kasi at the end of the point, at the beginning naman lahat po tayo, nag-start naman tayo lahat na hindi tayo naniniwala eh. Pero nung nakita na kasi natin yung different effects, na naging curious tayo, nagkaroon tayo ng interest, nakita natin yung effects, that's the only time na we dwell more or learning more about how feng shui works. Okay? Nako, dami ko na kinento. Alright, nako, at medyo lumayo na po yung aking mga hindi ko na po nasagutan yung mga iba. Okay, tatry ko pong balikan yung mga iba po at yung mga hindi ko po nasagutan, please message nyo po ulit. Okay, at medyo natuwa po ako dun sa sample po ng Jose Rizal at Andres Bonifacio. Thank you for all of you na mga nag-participate kasi sobrang wala lang, di ba? Nakaka-amaze lang on how the lucky charm was being made. Okay, mga ganun. Pero syempre, kung mapapansin niyo, most of mga lucky charms namin more on Chinese ornaments, Chinese mga ganun. Kasi feng shui naman kasi talaga nag-origin siya sa Chinese, di ba? Pero that doesn't mean that we limit everything sa Chinese lang. Kaya nga, meron lumalabas sa mga lucky charm na 4-leaf clover, horseshoe, ayun, mga westerners yan. Oo, ang horseshoe hindi po galing sa Chinese. Oo, hindi po galing sa Chinese teaching yan. Oo, di ba? Yun, mga na po yan, Filipino teachings, western teachings na po yan. Others po. Okay? Oo, pero yung po, may mga iba kasi, ang tinuturo, iba naman. Yung like, yung para ba yun? Yung, may mga iba Filipino style, pero papangkain ko po, no? I'm not very sure kung ang purpose po is para for vlogging kasi alam niyo naman po pag sa vlog po malaking kinikita na rin po ng mga ibang vlogger and influencer, pero yung nga lang po kahit ano na lang din po yung tinuturo. Like, di ba may iba po yung yung dahon ng laurel ba yun? Hindi ko po alam sino po yung nagpauso nun, pero marami nagtuturo nun yung paglalagay daw ng dahon ng laurel yata sa pitaka. Like that, no? Oo. Like yung isang client ko, medyo piloso po. Sabi, para saan yun? Para anytime mag-aadobo ko, pwede. Medyo piloso po lang. Pero originally kasi ganito yun. When you make a symbolism, you don't use the item itself as a symbol. Okay, like example, kung sabihin natin para pang anti-negativity, luya, di ba magsasabit ka ba ng luya? Not totally, no? Kasi sometimes the material also plays a big role, like the 5 elements. Like example, most of our cures was made of metal. Normally kasi sa lahat po ng mga elements, metal cure tsaka wooden cure, sila kasi yung pinaka-the best. Metal kasi chances pang anti-negativity talaga siya. Okay? Meron siyang pang-absorb ng negative or pang-control ng negative. Tapos yung mga wooden naman kasi napapasukan ng mga dasal, ng programs, like that. Kaya minsan maganda ang mga wood para for healing, empowerment. Kaya napansin nyo dati po, unang panahon, okay, normally po ang ating mga rosary, yung mga Buddha beads, yung mga ganyan, yung mga pang-prayers, lahat po gawa sa kahoy. Ngayon lang po sa modern, kaya gumagawa na po ng plastic kasi syempre para mas cheaper, mas easier to made, diba? Pero normally po, nung unang panahon, most likely gawa po sa kahoy. Ganun po siya. Hindi po siya sa mga plastic. Kasi wala pa naman plastic masyado nung unang panahon, diba? So, yun po yung isang case. And some other also, syempre kung may budget, they also use crystals. Kasi mas more empowering talagang crystals kasi Mother Earth na yung katumbas mo or kaakibat mo. Okay? So, yun ang mga ilang things, no? Alright. Yes, pwede po magpa-customize. Sorry, hindi ko na po nabati lahat, pero kung gusto magpa-shoutout, let me know lang. Okay, Julius Baguio, yes, po, pwede po kayo magpa-customize bracelet. Now, pag customization is kailangan lang po namin talaga yung birthday nyo lang. Kaya nga may iba po, sabi nila, syempre kung makakadalo kayo sa store, maminit nyo po ko, syempre, hindi lang po sa inyo yung honor. It's also my honor po. Kaya nga natutuwa nga po ako minsan pag may mga pupunta po sa shop na, uy, pa-picture naman, lagi ko sumasabay-bay sa inyong mga videos or YouTube. Nakakatuwa po, nakakataba po ng puso kasi
nito, nagsasalita ko rito, nakikita ko lang yung mga pangalan nyo, pero hindi ko po kayo nakikita personally. Okay? Kaya nga po nung nagsimula ako mag-FB Live, medyo natatawa po ako sa sarili ko kasi nakikita ko po sarili ko lang. Oo, yun. So, yun lang po. No? Pero yun po, ang maganda lang naman po as an experience kasi nakikita ko po na sumasagot kayo, nagbibigay kayo ng likes and hearts, mga like that. Okay, so medyo nakikita ko po siya. Yun po, nakikita ko po yung interaction natin. Okay? Kaya, yes, pwede po kayo pumunta. Pero, kung sakali po, halimbawa, hindi niyo po ako naabutan, don't worry po. Kasi, ang birthday lang naman po yung kailangan ko para sa paggawa po ng charms or something. Kaya, may mga iba akong client, nagsisend lang sila ng mga gusto nila through Messenger or through Instagram. Okay? Tapos, then after that, gumagawa na kami, kina-customize na namin. Tapos, pinapadala na namin automatic. Then after that, kapag, yun, tulad ng mga power bracelet, pag napagawa kayo ng power bracelet, nagpapadala na ako ng voice message. Okay, kung ano yung meron sa year, tsaka ano yung, bakit yun yung power bracelet na ginawa ko para sa inyo. Yun, nagsisend ako ng voice message, like around mga 3 minutes, 2 to 3 minutes na voice message like that, no? So, yun, para at least may idea kayo para for the year. Yun. So, at may iba, nagugulat sila na, paano nalaman ni Coach? Hindi naman kami nagkita, birthday lang. Ayun, yun po yung mga sample. Yun po yung mga sample, no? Kasi minsan po kasi medyo busy rin po, kaya hindi rin po ako everyday na sa store. Dahil minsan po, yun, tulad po tomorrow morning, meron akong session po, no? May video call session po ako. May mga, kasi ako, may parang mga one-on-one session like that, no? Yun, minsan umabot kasi mga 40 minutes to 1 hour. So, minsan po kinakain po yung time ko. Then after that, tsaka ko pupunta sa store. Like that, no? Yeah, so mga power bracelet po, yun po, no? Sa mga gusto magpagawa ng power bracelet, nasa 6.8 po siya. Universal price po yan para for everyone. It's made of natural crystals, okay, lahat. Tapos, yung mga explanation, nakikita niyo po yun sa power bracelet by Coach Johnson Chua 2024. Kaka-upload ko lang yan nung isang araw. Ganun po. Panoorin niyo po siya doon. Okay? Hi, thank you, and then, sana po ba? Ay, teka lang, time check tayo, 10:34. Okay, sige po, try ko po i-answer yung iba. Alright, no? Oo. Lifetime power bracelet, ano po ba, meron na iba pang charm? Marami po kasing klaseng lucky charm. Originally po, marami po lucky charm. Pero hindi nyo naman po kukunin lahat ng lucky charm. Kaya kailangan may target goal muna kayo. Pero, basically, ito po yun. Ano kaya mga ano po nga mga klase ng lucky charm? Importante na magkaroon ako itong 2024. Okay? So, number 1 sa lahat, importante, meron kayo ng book. Okay? Because with the book, at least may guidance kayo. Meron nga tayong kasabihan, with awareness, with prevention. Okay? Diba, prevention is better than cure, in a way. So, kung kaya mo naman i-prevent yung mga bagay-bagay, diba? Kahit na wala kang lucky charm, kaya mo maiwasan yung mga bagay-bagay kasi alam mo kung ano dapat iwasan. Okay? So, first, understanding and awareness. Tsaka, meron ako dito yung sa last part, yung goal tracker. Yung goal tracker naman, ano yun? Parang pwede mo isulat yung mga team mo. Okay? So, example, ako, ang baba ng ranking ko this year. Ang hina ko pala. Sino kaya yung mga team ko? Ay, buti na lang, yung secretary ko malakas. Ay, itong mga marketers ko malalakas. And then, medyo, hindi naman totally iaasa natin lahat, pero gagamitin ko sila as may mga strong team. Diba? Para sila naman yung magpupush nun. Kasi, kung critical yung isang project natin, ba't mo ipapasa sa isang taong medyo mahina? Dahil kapag mahina yun, possible na medyo failure yung lumabas, talo ka rin. Di ba? Oo, kasi ikaw yung may-ari. Oo. So, syempre, gusto mo siya ilagay sa pinakamalakas para mas maganda yung outcome na pwede lumabas. Okay? So, hindi lang po siya para malaman kung swerte ka o malas, kundi para malaman mo rin sino pa yung mga ibang taong malalakas, sino yung taong mahihina, then you know how to work around. Okay? Kasi wala naman talagang tao swerte malas. Importante is paano tayo magtutulungan. Okay? Secondly, the power bracelet. Okay? So if you have the power bracelet, syempre, kahit paano po, by 70% or 60%, sabihin natin 60 to 70%, kahit paano, hawak ka na po ng charm mo. Okay? Meron ka ng for protection, money, health, success, harmony. Kasi nakabase rin siya sa animal sign mo. Pero kung gusto mo pa siyang mas more palakasin pa, then pwede ka pong sabayan mo siya yung pouch. Okay? The lucky pouch. Yun po yung red pouch po natin. Sabi yung red pouch ko. And then, nandun pala sa aking kwarto. Yun po yung, makikita nyo rin po yun sa video natin. Yung red pouch kasi po is consists of different amulets na po. Minsan po kasi pag nagbabasa tayo, ang dami nating amulets na gusto. Pero ang tanong, lahat pa talaga
para sa'yo? Or kailangan mo ba talaga? Kasi pag sobrang dami ng amulets, may tendency sa'yo, ayaw mo naman sila dalahin lahat. Kaya gumawa ko ng tinatawag ng complete pouch based din, naka-customize to your birthday. Okay, lahat ng kailangan mo para for the year, para hindi ka na rin hanap ng iba pang amulet. Kasi pag meron ka na ng pouch, at least medyo kompleto ka na rin. Okay, so no need to get all everything. Yun lang po siya. Kaya yung dalawa yung nagtutulungan. Yung pouch, it works external energy, habang yung power bracelet naman, nag-work siya internal. Okay? Kaya parang sa tindahan, ako, yung external pouch ko, siya yung aking gwardiya, mga tindera ko, kumikilos na sila habang hindi pa ako kumikilos. 'Di ba? Para pag may mga customer na dumating, sila na mag-aasikaso. Pag may bad luck na pupunta, meron akong gwardiya magpo-protect sa akin. So anything to do with external, handle ng pouch yun. Okay? Then ako si power bracelet, lalo ko papalakihin or papagandahin pa yung energy, yung extra potential pa. Okay? Yun po yung trabaho ng bracelet tsaka ng pouch. And then another thing, paano naman sa bahay? 'Di ba? Gusto ko rin medyo maging certain yung bahay. So in short, meron din tayong mga like different figures na pwede natin i-activate sa flying star ng bahay natin. Pero kung gusto niyo po yung medyo simpler na kompleto lahat, yun, pwede kayo mag-start dun sa complete plaque set. Okay? Yung po, panoorin niyo rin po sa YouTube po natin, nakalabas na rin po yun. Yung complete plaque. At ano-ano mga pwedeng ilagay sa bawat sectors. Okay? Yun, at least meron na rin po kayo. And kung gusto niyo po yung ritual naman para for 2024, para mapalakas pa po natin yung good luck energy natin for this year, then pwede kayong maggawa ng prosperity basket pagpasok po ng Chinese New Year. Now, may mga iba po nagtatanong, ano bang difference ng prosperity basket namin compare sa prosperity basket na nilalabas po na nakikita natin sa Shopee or sa mga iba pong mga masters? I'm not very sure kung ano yung main purpose nila, pero yes, lahat naman po is prosperity basket. Kasi pag nilalagyan ng bigas, it's considered as prosperity basket na po. But the difference lang po, yung sa amin kasi po, nire-relate po namin yung prosperity basket namin sa year. Okay? Tsaka sa mga annual, ano yung merong reading natin para for the year. Like example, because itong coming year is more on may mga tension, disharmony, conflict problems. Kaya kung makakita nyo po, isa sa main ingredient namin sa aming, yung sa aming prosperity basket is yung fireball coin, tsaka yung tree apple, the golden apple. Yun po yung mga ilan sa mga makikita nyo po. So in short, may purpose kami. Bakit yun yung mga symbols na nilalagay namin sa prosperity basket? Kasi we're also feng shui consultant. 'Di ba? Tapos may dragon image. Yung iba kasi, yung ginagawa lang, parang gold bar lang, tapos pera, tapos then yung chaishan. So that means you're just only attracting money and food. But wala ka ng ano sa ibang bagay. Okay? Sa amin kasi, no, you need to be protected din sa mga negative para iwas tayo sa mga negative, tapos medyo ina-activate natin yung mga positive. 'Di ba? So in short, handle pa rin natin lahat. Protection, money, health, success, harmony, kumpleto pa rin siya. Okay? Yun. Pero ito po yung question ng iba. Pwede ko bang gamitin yung prosperity basket ko last year? Okay? Tapos ulitin ko siya this year. Yung po ang dahilan kung bakit iniiba namin yung prosperity basket namin every year. Because we're trying to prevent our clients or sino man yung mga gustong gumawa ng ritual na ulitin-ulit siya. Bakit bawal ulitin ang prosperity basket? Okay. Halimbawa po, kayo po, okay, imagine yourself, or sabihin natin, magawa na lang tayo ng sample. Okay. So, imagine natin, this year, okay, ang leader po natin si Horse. Okay. So, this year sa Horse year. So, in short, siya po yung leader natin this year. Siya yung mag-handle sa atin. Okay. At ngayon, nag-offer ka ng prosperity basket para sa kanya nung taong Horse. So, inofferan mo siya. Oh, Horse, may offer kami prosperity basket. We're hoping na sana bigyan mo kami ng swerte, good money luck, good food sa taong ito. Okay. So, binigay nyo kay Horse, natuwa siya, binibalik siya sa atin yung blessing. Yun yung purpose nun eh. Prosperity basket is a offering, is a ritual para sa energy ng taon. Okay? Don't worry, energy ng taon. Walang kinalaman sa religion. Energy lang ng taon. Okay? So, universal offering po siya. Okay? Now, tapos na si Horse. Papasok na yung next sa animal sign, which is a snake. Okay? Example, the next year is snake na. Okay? So, may bagong leader na papasok. Okay? Ngayon, ang ginawa mo, mag-o-offer ka ngayon ng bagong offering ng prosperity basket or gagamitin mo yung luma mo. So, kung gagamitin mo yung luma mo, Horse, okay, so tapos ka na,
kunin ko na ulit yung prosperity basket sa'yo at i-offer ko siya doon sa bagong leader. So, binawi mo yung luma mong prosperity basket doon sa lumang leader, tapos para siya i-offer doon sa bagong leader. Imagine if you are the leader at ikaw yung kinuhaan ng ganon. Di ba? Imagine mo ikaw yung president of the year, tapos kinuha sa iyo yung award dahil ibibigay siya doon sa bagong president of the year. What will happen? So, there's a tendency of, syempre, conflict of energy na. Di ba? Kasi dahil parang luma na yung ino-offer mo, tapos binawian mo pa yung dating nagbigay ng grasya sa atin. So, yun ang ilang example. That's why we don't repeat prosperity basket. Okay? Yes, if you want, you can. Pero, basically, yun po yung teaching bakit ayaw natin. Okay? So, I hope na-understand nyo lang po on that part, no? Yun. At bakit natin kailangan palitan siya, if ever. Okay? Yan. And then also, ano pa ba yung ginagawa natin sa 2024? Ito, madalas yung tinitouch natin, yung 9 ampaw. Okay? Sino ba sa inyo gumagawa ng 9 ampaw? Show me some likes nga. Tingnan natin. Alam niyo po yung 9 ampaw, di ba? Pagdating ng Chinese New Year, not on the Western New Year. Hindi natin gagawin yan sa itong Western New Year. Although, kung napanood niyo man ako sa unang hirit, possible lang, kasi baka possible na interviewin nila ako, at baka ipakita ko yun, okay, just for the show purpose, pero lahat ng yun effectively for the Chinese New Year, not on the Western New Year. Okay, so Chinese New Year, maglalagay po tayo ng 9 ampaw in a diamond shape. Baka gumawa rin po ako ng short video on how to do that. Okay, pero hopefully meron na kayo ng ating book. Okay, kasi dun po sa last part ng ating libro, meron ako dyan yung ginamit last time is the, although nagpapalit din kasi to every year, si Wealth Jambala. Ito. In the page 132, Wealth Jambala. Okay? Kasi di ba normally po sa ampaw, sinusulat natin yung mga wishes natin. You can do naman, DIY. Kung wala kayo ng book, okay lang po. You can write lang sa any piece of paper, white paper, sulat niyo po doon yung mga wishes niyo. Ilalagay niyo po yung 9 wishes niyo sa bawat isang ampaw. Okay? Yun po siya para ma-activate yung ating mga wishes. Pero dahil lately nga kasi because of my GYF family, uy, nako, ito para mga GYF ko. Hello, si Manit Sibulan, Ate Faye, yan, ako, yun, no? So mga aking mga GYF members, napapractice kasi namin talaga yung manifestation. Okay, doon sa grupo po namin. Kaya, so far po, medyo gusto ko rin po lalong palakasin pa natin yung manifestation natin itong Wood Dragon year. Kaya ang ginamit po namin is the yellow Zambala with the Zambala seed plus also the trigram of the liqua. Okay? Yun siya. So in short, in this part, papalakasin natin siya ngayon. Okay? Tapos ididikit natin siya sa pwede mong siyang i-xerox na 9 na beses. Tapos siya na rin yung papel na gamitin nyo i-write up. Kahit paliitin nyo lang po siya. Kahit gawin nyo 1/4 lang kasi kung maliit lang naman yung wish, pwede mo siyang isulat ng siyam na ganito. Okay? Tapos yan yung gamitin mo as your paper. No? Yan. Para mas lalo natin ma-manifest pa yung mga wishes natin for 2024. Okay? So this one will be on the Chinese New Year, ang application natin. Okay? New Year's Eve po natin gagawin yan. Okay? Ngayon, sabi ng iba, paano yan lumampas yung New Year's Eve? Hindi na ba ako pwede magdikit? Pwede. Huwag kayong mag-alala. Meron naman po tayong tinatawag na installing lucky charm. Meron nga ako isang client kakalipat lang nung last October. Nung October ko lang siya pinagawa ng 9 ampaw. Sabi niya, hindi pa ba too late? It's better than none. Di ba? Wala namang mawawala. Dinikit mo lang yung ampaw, kung binigay niya sa'yo, di yung dami mo pa nakuha. Nag-get yung point? Di ba? So, let's focus on the positive. Don't doubt yourself. Number 1, if you want to manifest, strengthen. Kaya yun ang practice namin sa GYF. Never doubt. Practice DHV. Just go with the flow. Sulat mo lang. Then manifest. Iwan mo na yun sa universe. Let the universe work for you. Okay? Kaya sa mga gusto po mag-join ng GYF, sabi gano'n, in-invite no? Sa mga gusto po matuto ng mga activation and manifestation, yan. I hope you can join us in our GYF membership. Yan. Originally po, the membership is free lang naman siya. Yung report kasi yung party yung binabayaran po talaga natin doon. Okay? So, joining that kasi every year po yan Pero for this year po kasi nasa 5,800, kailangan po natin your birthday, your birth time, plus also your email. Tapos yun po, send nyo po yun sa amin. Or pwede kayo mag-send. I'm interested in GYF
being a member in GYF membership, yun po. Then, pwede po namin kayo sendan ng link. Okay? Or pwede po namin kayo i-register. Then, after that, invite po namin kayo para pumasok po doon sa mismong grupo po namin. Sa core group po namin. Okay? Alright, no? So, ano pa ba hindi ko nakakwento? Okay, so, I think na-open na natin lahat, no? Yung power bracelet, yung personal charms, okay? Yung prosperity, yung set pouch, tapos yung sa bahay, yung plaque set, then yung offering, prosperity basket. Yeah, I think if you all have this, I think you're equipped already. Okay? The rest is just an add-on na lang. Okay, like yung mga other figurines, add-on na lang po siya. Pero I think kapag meron ka ng mga yun, partly medyo kompleto na po tayo. Naka-prepare na po tayo. Rin Miyake, singit ko lang kasi napansin ko lang. Wala pong bawal sa piyaw. Okay? Kinento po natin yan kanina, wala pong bawal sa piyaw na animal sign. Hindi po totoo yun. Okay? Sinasabi kasi nilang bawal kasi they considered piyaw as a dragon based on the astrological sign. Hindi po siya ganon. Please watch yung Coach Johnson Chua na sa akin, yung YouTube channel ko, Coach Johnson Chua. Watch yun lang po yung All About Piyaw. Kinento po natin lahat yung do's and don'ts, origin, how to use. Di ba may iba nagtuturo pa yung piyaw daw dapat nakaharap pa loob. Kasi nagbibigay daw siya ng pera. Okay? Pero pagka, di ba, binase mo nga doon sa original kwento ng piyaw na money catcher, pag sa'yo siya nakaharap, ubusin niya pera mo. Kasi sa'yo siya kakain ng kakain. Kaya dapat sa labas po siya nakaharap. Okay? Yes. Alright? Okay, so sa answer portion na po tayo. Tignan po natin ako. Ang dami ko na po na kwento, sorry. At time check po, 10:49. Sige, meron pa po tayong mga around 10 to 50 minutes. Yan, okay? Yes, pwede po tayo mag-customize ha. Sa mga nagtatanong, pwede po tayo mag-customize. Okay? Yan. Then, ano pa ba yung aking tatanungin? Ay, ano pa ba yung sasabihin? Alright. Yes, pwede pong pagsabayin ang dalawang bracelet. Kasi, sinabi natin kanina, bawal lang naman mo isama ang money and love in one bracelet. Kasi maguguluhan yung bracelet kung lalaki siya o liliit siya. Okay? Kung magmamaximize yung energy niya o magfo-focus siya. Naguguluhan yung bracelet. Okay? Kaya nga medyo kapag meron kayong super intentional, maganda rin ihihiwalay niyo yung bracelet. Like for me, meron kasi ako sa health ko, focus din ako sa uric acid. Kaya hiniwalay ko pa po siya. Intentionally para for my uric acid only. Ganun siya. So, yun yung akin. Kasi the more you are clear and may target goal ka sa charms mo, doon sa purpose na gusto mo, the more mas makikita mo effectively kasi. Okay? Kaya may mga iba, nagsusuot sila sobrang daming lucky charm. Hindi maiwasan yun kasi meron sila very specific target goal. Pero kung wala naman, gusto mo lang ma-activate lahat, maging short lahat, then you just use power bracelet kasi all-in-one naman siya. Okay? Yeah. Kaya pwede mong pagsabay yan. Isang power bracelet, isang love bracelet. Ako lagi ko suot yung power bracelet ko tsaka yung lifetime bracelet ko. Yan lagi ko suot. Power bracelet ko tsaka yung lifetime bracelet ko. Yan. Sila lagi yung suot ko. Tsaka itong piyaw, syempre, kasi nasa negosyo ako eh. Alright? Gift ni mami yan eh. Sana all. Okay. How about snake pagsuot? Yes, wala po tayong problema. Any animal sign pwede magsuot ng piyaw. Okay, and then ano pa po ba? Ayun, thank you Aseret. Yan, I hope nalinawan ka. Okay, sino ba mga nalinawan sa inyo sa mga explanation natin? I hope na mas more nalinawan kayo kasi yun naman ang purpose ng FB Live ko is more to give clarity on how to use the charms, di ba? Yun naman po yung importante. Tsaka what are the different charms? Mary Ann Melad, hello po, meron po kasi akong rose quartz na may piyaw. Okay po ba yun? Wala pong problem yung rose quartz na may piyaw, pero yung rose quartz mo, hindi mag-work yung for love. Okay? Mag-work yung piyaw para for money. Yun po siya. Pero kung sinabihan ka love and money, hindi po totoo yun. Baka ang mahirap nun is mamaya parang tinatry mo gawin is nag-a-attract ka ng jowa na may pera. Okay? So, hindi yun yung parang ganun ka-effective. Ganun siya. Kasi si rose quartz, unless magagamit mo yung rose quartz. Kasi, alam mo ba ang rose quartz, when you talk about love, hindi naman kasi love as relationship lang ang rose quartz or couple love. Rose quartz kasi nakakapagpakalma rin ng energy. May tendency po, you can also enhance relationship through network and connection. So, kung tama-tama, ang one of your desire is to meet mga different referrals
mabilis kang mahalin ng inaalokan mong mga inaalokan mong project or pagbebenta, yung para mabilis mo sila mapa-oo, then yes, rose quartz Piyaw can help you. Okay? That's your point. Kasi si Piyaw, money catcher. Si rose quartz, pinapalakas yung charisma mo to the other, sino man yung kausap mo. Parang like that. Okay? Pero yung sabi mong mag-work yung Piyaw, ay yung Piyaw as for money, tapos yung rose quartz for love as couple, medyo mahirap po siya. Baka magkaroon ng contradict. Mahirap niya mamaya maka-attract ka nga rin ng relationship na tapos money matter din yung madalas siya napapagawayan. Okay? So, kaya for me, I don't advise na ihalo sila lahat isa in one bracelet. Gugulo po yung energy. Yeah. Ako lang nga po yata yung kumukontra dyan eh. Ayoko ng love and money in one bracelet. Yeah. Hindi, alam mo bakit po kumukontra dyan. Okay. Total, some of my clients know me already. Wala naman ako tinatago. Kahit naman yung baho ko, pinapaalam ko lahat. I experienced that. Okay? Originally po, ako mismo dati gumagamit ako ng gano'n. Kasi syempre, kung kaya ko activate lahat, why not? Diba? Pero ang problema po, lagi may problema. Okay? Before I married, before I found my wife, before I found my love of my life, yan, marami po ako mga gano'n challenges. Kasi I'm using the wrong one. Tapos, nung time na ginawa ko na yung love bracelet ko, yun, I think, familiar kayo sa love bracelet ko. Sino dito merong love bracelet ko? Okay? Magpakita nga some of the likes. Love bracelet ko po yung yung ganito. Aquamarine with rhodochrosite. I'm not sure kung familiar kayo dito. This is my design. Lahat po na makikita niyo po ng ganito, this is my design. Oo. Pero I hope sa akin nyo rin po nakukuha to kasi iba po programming ginagawa ko rito. May programming ako rito. Ito rin yung mababasa niyo po dun sa book po natin yung Found the Love of My Life. Yan. Na dun sa libro po natin. Kasi ang first ginipid po ng love bracelet niyan is me. Nung ginawa ko po yan, yun yung time na na-activate ko po yung love energy ko that I found my wife. Then, pangalawa po, siya naman yung ginamit ko. Binigyan ko ng love bracelet para mag-activate din siya. Kaya second ginipid ko si wifey. Yun. So far, tapos lately po, marami ako mga tinuturuan na paggamit po nun. And medyo, marami po tayong mga testimonies for that. Ganun po siya, no? Kaya, yun po. Pero yun talaga, purely for love. Wala po siyang ibang trabaho. Then, that's the time ko po siya nung time na na-activate po siya, doon ko po nakita lahat. Kung paano siya gagamitin. Okay? Alright, ano pa po ba? Okay, nako, 5 more minutes. Sige po, medyo i-answer na po natin lahat. Yung mga nagtatanong po ng magkano, I hope you can just message us po. Kasi marami po klase yan. Like yung mga Piyaw, maraming klase yan. May 1.8, 2.8, 3.8. Meron din kaming 6.8 kasi kung gusto nyo customize na totoong bato na yung gagamitin natin. Or kung meron kayong Piyaw na real gold. Pero syempre yung mga sinasabi ko, mga plated lang po yun ha. Kasi pagka real gold, syempre medyo more than. Babudget ka na ng mga around 20 plus, 30 plus, 1,000, 40 plus. Diba? Depende na kasi sa laki ng gold. Diba? Kung meron naman kayong gold at gusto nyo pabuo ng bracelet sa amin, yun, 6.8 lang po yung pwede nyo bigay para customize na siya into real crystals naman. Pwede rin po yung ganun. Although some of you may be asking, mas more effective ba talaga ang gold compare sa plated? Okay? Paprangkahin ko po, hindi, pareho lang. Okay? Baka magulat kayo, ang mahal-mahal ng binahin ko doon sa gold. Pareho lang pala yung sasagot ni Coach. Bakit? Kasi, the purpose of the Piyaw is nanggaling sila, hindi naman sa feng shui astrology, nanggaling sila sa symbolism of the Chinese mythology. Okay? So, di ba, kinanta ko lang kanina about symbolism. So, everything about symbolism, basta pareho lang, nandun yung symbol, nandun rin yung purpose niya. Okay? Oo. So, pag nakita mo si Piyaw na plated, nandun din si Piyaw na gold, pareho lang yung trabaho niya. Although, medyo ang differences lang, kasi syempre, pag naka-real gold ka, meron kang sense of value. Na, syempre, mahal to, value to. Parang yung bag, di ba? Ano bang difference ng LB bag mo sa bag ko na, yung basic lang? Pareho lang naman sila nilalagyan ng gamit. Pareho lang naman sila na ginagamit natin pag lumalabas tayo for transportation. So, in short, same. Pero syempre, if we talk about value, that's a little different because LV is much more expensive, ordinary bag is much more cheaper. So, syempre, minsan yung original, syempre, kapag halimbawa medyo, hindi naman sa niyayabang, pero pag nakita ng iba, tapos nakita nila yung original, na parang nahahatak mo rin sila. So, sometimes you also attracts the people na medyo kalig mo rin. Diba?
syempre kung naka-gold ako, nakikita ng mga ibang tao, parang na-attract din sila, tapos sila rin mismo naka-gold din, ganun. Nagkakaroon ka ng isang network of your league. Yun lang naman po siya. Okay? Pero if we talk about purpose, same. Okay? Sorry, medyo prangka lang po ako dun. Same lang po sa purpose. Okay? Yan. Alright, no? So, power bracelet po, yung sa mga nagtatanong po, yes, ano po yan, 6,800 po siya, no? Yan. And then, alam ko po, some of you may be thinking, anak ko, out of my league, 6,008, masyado mahal. Imagine na lang po yung 6,800 for one whole year. Magkano lang po siya parang party everyday. And secondly, kung yung 6,800 na yan, ano ba intention mo dyan? Pumili lang ba ng Lucky Charm para sortein ka lang? Or para makuha mo yung mga target goal mo? Diba? Imagine mo, example, nasa sales ka, hindi mo ba kayang bawiin ng 6,800 sa loob ng isang taon? Eh, paano kung bigla ka nakabenta? Bawin-bawi mo na kagad yung 6,800. Nag-get yung point? It's a number one, when you're buying charms. Wag na wag po. Sino sa inyo ito, pag bumibili kayo ng gamit, okay, ito nakwento ko na ito sa mga ibang FB Live ko. Pag bumibili kayo ng gamit, sino sa inyo ang laging nagsasabi na, magkano damage ko? Magkano kulang ko? Magkano utang ko? Sino sa inyo man doon? Tingnan nga natin. Kahit heart lang. Huwag na yung like. Heart na lang. Okay? Para medyo positive lang yung energy. Okay? Tingnan nga po natin. Meron pa ba sa inyo? Pagka bumibili kayo ng gamit, or kahit mga Lucky Charm, yun ang sinasabi nyo. Magkano po yung utang ko? Magkano po ang aking damage? Diba? Magkano po yung aking mga okay? Ayan. O yun, may mga napapakita ng hearts, no? So maybe some of you use that, alright? So please, now you are following my style, okay, Coach Johnson style, okay? Doon tayo sa DHV mode. Define yung higher value. Yan, sa mga GYF, yun ang tuturo ko Huwag niyo pong gamitin yung word na yun. Ang tatanong niyo po lagi ganito, magkano po yung investment ko? Bakit? Bakit investment? Kasi I'm buying something that will give me more. Pabalik. Okay, if I buy 6,800, maybe ang kapalit ng 680,000. Okay? Or 68,000 muna. Sige. Para kung gusto mong medyo mababa lang, parang kampante. Pero kung gusto mong mas more luckier, yung 680,000. Nag-get yung point? Okay? Investment po siya. Importante mag-ROI siya. Bumalik yung puhunan natin sa atin. Okay? Example, bumili ka ng isang 6,800 na bracelet. Ang focus mo, target mo, health. Tapos, buong taon, wala kang sakit. Na-control mo yun. 'Di ba? Imagine mo kung nagkasakit ka, magkano kailangan mo bayad. 'Di ba? Magkano yung loss na kailangan wala sa atin. And because of that 6,800, na-control niya yung mga ganong klaseng damages. 'Di ba? So, for me, at least kahit paano yung sense of security na invest mo. 'Di ba? 'Di ba parang tayo mo bili rin tayo ng insurance, ganun din. 'Di ba may mga yearly insurance na babayad ka ng 2,500. O kung wala naman nangyari sa'yo for the whole year, iisipin mo sayang yung 2,500. Pero imagine mo kung may nangyari sa'yo that year. 'Di ba? So, parang na-save ka ng 2,500. Okay? So, everything ng mga expenses natin is not really expenses. Maybe some of them is investment. Kaya, pag bibili po kayo ng Lucky Charm, huwag niyo po gamitin yung word na magkano damage ko. Kasi hindi pa nga nagsisimula yung sorte, may malas na agad. Okay? Kailangan magkano ang investment ko. Okay? Let's start with positive. Okay? Kailangan maging positive tayo lahat. Para positive lang din yung na-attract natin. Ayun okay. Ito, may sharing lang po from Marlon Carpizo. Yan the bracelet and the red pouch, sobrang effective. Daming big blessing dumating sa akin this 2023. Mula nung kumuha ko kay Johnson, kaya need ko nang kumuha ng bago 2024. Thank you, Marlon. Thank you, Marlon Carpizo. Yan, some of my mga regular clients on that part, no? Thank you. Kasi kayo lang po din talaga makakapagsabi kung effective siya or not. Ako wala rin akong karapatan magsabi sa inyo na swerte siya, malas siya, wala akong ganun. Okay? Or pansinin nyo nga po sino dito mga sobrang tagal ko na client, kailan nyo pa narinig sa akin na bilhin nyo na to. Basta bilhin mo na. Okay? Never ako namimilit. Kwento lang ako. It's up to you if you're gonna buy it or not. Okay? Kwento lang ako. Kasi for me, I always believe with the right timing. Okay, dahil nung right timing na biglang gusto mo na siya, ibig sabihin, ginaguided ka na ng universe. Pero wala kaming karapatan mag-force nun sa inyo. Dahil ang next step nun, ito na yung masasabi namin, bilhin mo na. Kundi, mamalasing ka, bahala ka.
Okay? Takot benta. Di ba yung kinento ko kanina lang? Yung lalaki tsaka yung babae ba yun? Oo. Hindi ka kasi nakinig. Sinabi ko nga sa'yo, kaso hindi ka nakinig. Tama ba yung script ko? Natatawa lang talaga ako nun. Sobrang scripted kasi magsalita eh. Tapos bigla kang aalo ka ng certain amulet, di ba? Pero for me, masyadong, nakakaloko lang. Alright, nako, sorry. Okay. Huwag natin pag-usapan yun. If you want, you can just watch this video again. Okay. Alright. Love bracelet po. Original love bracelet, there are two kinds. Meron tayong tinatawag na basic love bracelet. Like yung meron siyang mandarin duck. That's nasa 3.8 para more into catch yung mga good luck in terms of love. Pero yung kanina po pinakita ko yung serious love bracelet, nasa 6.8 din po yun. Okay? Kasi medyo mahal po yung partner stones na ginagamit natin doon. Pero maganda po siya kasi lifetime naman yung gagamitin. Okay? Sabi nga ng iba, hindi ba yearly ang love bracelet? Sabi ko, bakit? Yearly ka ba magpapalit ng love? Di ba? Ang love dapat lifetime. And it's very intentional. Meron kang target goal, specific goal. So you don't need to change it every year. Okay? Love bracelet is lifetime. Is it true? Oh, ito magandang question. From Prilang Gavin Miguel. Is it true po na bawal hawakan ng iba ang mga bracelet? Okay. Maraming tayong mga narinig na mga bawal. Although kinento ko na to sa YouTube ko rin, yung mga do's and don'ts, no? Ng power bracelet, nag-a-apply yan sa lahat ng Lucky Charms. Okay? Bawal daw pahawakan, pahiram, or pasuot. Bawal din daw sila mabasa. Bawal daw sila dalahin sa funeral, sa hospital, or sa wake, or sa mga patay. Okay? Bawal daw dalahin tabi sa relo. Bawal daw tabi sa mga charms na hindi na-bless. Bawal daw pasok sa CR. Bawal daw pasok sa simbahan. Bawal daw pasok sa mga casino. Okay? So marami kayong marinig na bawal. Now, if you're gonna follow my style, wala pong bawal. Tanggalin niyo muna lahat ng yun. Bakit? Kasi bakit puro bawal? Bumili ka nga ng Lucky Charm para proteksyonan ka, hindi para proteksyonan yung charms. 'Di ba? Para mong inalokan yung tao na, ito po ang aming best na payong. Ito po yung napakaganda. Okay? Pero pag umuulan, please, huwag niyo pong gamitin. 'Di ba? Parang mali eh. 'Di ba? Purpose nga nun, ba't tayo bumibili is para for us to use it. Okay? Ang mga Lucky Charm, hindi po sila worshiping material. Ang mga Lucky Charm po is tools, kagamitan. Okay? Kagamitan para gamitin natin. Para makamit natin yung certain hinahangad natin. Okay? So, hindi po sila yung something na worship natin. Tools po sila para gamitin natin. So, bakit ang daming bawal? Tsaka imagine mo, sa simpleng CR, hospital, or mahawakan, mawawala na raw yung energy. Ha? Di pa paano kung totoong aksidente, dilubyo, disaster, calamity, di lalong walang kwenta pala yung Lucky Charm. Diba? Mali yung teachings. In short, yung mga nagsasabi nun, wala silang tiwala sa Lucky Charm nila. Okay? Maybe baka plastic or hindi diba? Pero wala silang tiwala. For me, no. Dapat magtiwala ka sa Lucky Charm that it can help you. That's why you're buying, you're investing on the Lucky Charm. Diba? So, in short, wala siyang masyadong bawal. Although meron lang ako 2 basic na bawal na tinuturo. Okay? Avoid lang naman. Number 1, okay lang siya matouch. Okay lang mahawakan. Huwag mo lang papahiram papasok. Bakit? Hindi ka takot makuha swerte mo. Matakot ka lang pag nakuha mo yung malas nila. Okay? Kasi mayroon contamination ng energy pag sinusuot. Dahil syempre, pag tinanggal mo sa kamay mo, sinuot mo sa ibang tao, ang nadedetect ng Lucky Charm, ibang tao na eh. So mag-absorb na rin siya ng energy doon. Paano kung bad yung energy niya? Hindi bad yung nasagap niya. Diba? May iba nga, paano nasuot ng anak ko? Okay lang, bakit? Mga bata, wala pa naman mga bad intention niya kasi hanggat hindi ka pa nag-iisip ng pera, wala ka pa negative mind. Okay? Nung time na pumasok na yun kasi yung isip natin ng money, tsaka pa lang tayo nagkakaroon ng negative mind. Yung mga bata, like yung mga 3 years old, 4 years old, wala pa, puro laruan lang yung inisip niya or laro, di ba? Kaya walang mga negative pa sila. Kaya kahit nasuot nila, wala tayong takot kasi wala tayong makukuha negative energy from them. Okay? Pangalawang bawal, okay lang siya mabasa, huwag nyo lang sasama sa ligo. Okay? Mas lalo yung mga bracelet. Bakit? Takot siya sa sabon. Rurupok po yung garter. Okay? Yun lang po yun. Hassle lang po magpabuo. Pero wala pong kinalaman din siya sa pagwawala raw ng energy. Kasi sabi ng iba, pag nabasa daw, nawawala raw yung energy.
Okay, meron nga ako isang, share ko lang po, no? Meron nga po isa na naging client ko dati, nagkipag-debate sa akin. Sabi, hindi, John, talaga, nawawala yung energy. Nawawala. Sabi ko, sige, ganito na lang. Total, you're talking about energy. And we believe that energy is about science. Feng Shui is about science, okay? So, di ba nag-aaral naman tayo lahat ng physics? Okay? Sino ba rito hindi nag-aaral ng physics? Lahat naman tayo nag-aaral ng physics, okay? Ano yung tinuro sa physics? Law of energy. Energy is neither created nor destroyed. Paano siya mawawala? Hindi siya mawawala. Pwede siya lumakas, pwede siya humina. Pero hindi siya mawawala. At yun ang dahilan ba't tayo nag-energize time to time. Kasi nung time na humihina siya, nag-yin mode. Diba yin and yang? Okay? Pag nag-absorb siya ng negative, nagiging yin na yung mode niya. So gigisingin mo lang siya. Okay? Like cleansing ball, ginising mo siya. Running water, ginising mo siya. E, diba balik yung positive energy niya ulit? Yun lang po yung purpose nun. Okay? Kaya nga sa mga gusto po mag-energize ng kanilang lucky charm, running water lang po tinuturo ko. Hindi naman po talaga kailangan bumili ng singing ball. Pero syempre kung meron kayo, if you want to try, no problem. Pero yun po, running water lang. Yun po yung tiniteach ko. Kasi through running water po, nabubuhay niya na kagad yung energy ng charms. Nagkikalansi yung negative energy, nabubush yung positive. Okay? Kaya nga pag nanonood ka ng mga martial arts or even sa anime, di ba, si Naruto, di ba, nagbe-meditate sila sa under the waterfalls. Kasi that's to remove all the mga negative energy. Di ba? Kaya nung nalampasan naging anime na ako. Kung mayroon ng mga anime follower dito ni Naruto, di ba, yung after mong, pag nakita mo yung ano siya doon sa waterfalls, yun yung time na na-achieve mo yung sage mode niya. Di ba? Ang sage mode kasi dapat sobrang calm siya para makuha niya yun. Okay, ganun din yung mga ibang masters. Di ba tayo, pag na-stress tayo, anong ginagawa natin pag-uwi natin ng bahay? Nag-shower. Tapos dito natin tinututok. Di ba? Para matanggal din, ma-cleanse yung energy natin. Okay? Although, I don't totally advise ito hindi lang po feng shui, science-based. Pag kayo po yung naliligo, please huwag nyo kagad tutok yung tubig kagad sa ulo. Kasi ang tendency po niyan, biglang mag-raise up po yung temperature nyo. So, it can cause aneurysm or high blood. Kaya, dati si mama ko nagkamali, pagka ganun niya, biglang dumugo yung ilong niya. Tapos nalaman ko dito pala niya tinutok. Mas better po, dapat sa paa muna, para bumaba muna yung temp natin. Tapos unti-unti paakit yung shower. Tapos kapag gusto niyo i-relax, doon nyo sa taas, okay lang yun. Basta nabasa nyo muna from feet papunta sa ulo. This just a sharing. Sharing from kaya gusto ko coach di ba? Parang hindi lang lahat sa feng shui. Buhay naman natin, hindi naman lahat pinapatakbo ng feng shui. Marami, okay? So lifestyle, everything, yun po. So syempre kung ano po natutunan ko, I also share. Pero sana po, yun, turo ko lang po to. Tapos, yun, pwede niyo po turo to sa mga inyong friends and families. Maraming mga iba nagkakamali, dinadiretso agad yung tubig dito. Tapos biglang tumataas yung temp. Tapos yun nagkakaroon po ng problem. Okay? Yun. Originally po, meron akong classmate. Yun, nung naligo lang, paglabas lang, biglang hinimatay na. Like that, yun. It's because of, maybe, yun ang kutob ko sa water. Okay? Alright, naku, lumampas na pala ako sa aking oras. Okay, quick answer ko na lang po yung mga iba. Okay, sa mga nagtatanong po ng how much, please just message us so we can guide you pa. Okay? And sa mga gusto po yung mga other questions po na I think nasagutan ko na po, just watch this video again. I hope this video becomes super eye-opener for everyone. Okay? Tama nga nabili ko sa inyo. Sobra-sobra ang bumabalik sa akin. Thank you, Rima Miyake. Thank you. Okay. Yes, bagong power bracelet na po for the coming year. Feb 10. Feb 10 pa naman. Yung Chinese New Year. Okay? Sa mga nauna nang bumili ng Lucky Charm, ng power bracelet, hindi niya po naman kailangan gamitin. Antayin niya po yung pagdating ng Chinese New Year para hindi po sayang yung luma. Ito kasi yung luma natin Ito yung bago natin. Okay? So, sa lahat po na meron ganito, pagdating na po ng Feb 10, tsaka nyo napalitan. Or, kung medyo nagmamadali na kayong gamitin siya, maybe around end of January, pwede na kayo gumamit. Okay? Para pagsalubong. Pero, kung wala po kayo nito, at ngayon pa lang po kayo bibili ng power bracelet, ito na po yung bibigay ko sa inyo. Hindi ko na po kayo bibigyan ng ganito kasi isang buwan na lang, 2 buwan na lang, sayang. Okay? Kaya ito na po yung gagamitin nyo. Tapos, pwede nyo na po siyang gamitin. Okay? You can use it advance na kasi wala ka ng luma So, wala namang masasayang.
you can start using kagad your new power bracelet if ever. Okay? Sa mga bago po. Alright? Yan, sabi nga po ni Lisel Austria, agree, I'm super blessed rin po since I wear the power bracelet. Thank you. Yan, si Norma Feliciano, yan ako, one of my best activator sa aming GYF member. Yan ang sobrang dami po niyang sharing. Okay? Double activation kagad yung sharing niya. Okay, the book, being a GYF member, I testify it really changes your life. By following Coach, sobrang helpful. Thank you also, thank you. Wala rin naman ako sa lugar na to without the testimonies, without the support and trust ng every each of you po. No? Yun po. Thank you rin po. Thank you rin po sa pagtiwala. Ako po, hanggat maaari po, I do research, I do teachings, I do sharing, pero still, kayo rin po yung talagang, alam mo po, para mangyari lahat. Okay? With my teaching, with your doing, yan, with your activations, nangyari po siya lahat. Okay? So, teamwork natin yun. hindi po lahat sa akin yung credit. Teamwork po natin yun. Ang credit po dapat more sa inyo. Alright? Thank you. Michael Murillo, thank you rin po. Yan, positive is always positive. Thank you. Alright, okay. And then, okay, no, wala tayong unlucky color. Don't worry. Don't focus on unlucky. We focus on lucky color. Okay? Sa akin, hindi ako naniniwala sa bad luck color. Okay? Ayan, true yan, Coach. Ang dami ko charms, hindi tinanggal. DHL. Katuwiran, kaya ginamit ko DHL maglaman para sa akin lang yan. Alright. Okay? Yan. Nako, thank you. Pwede ba ang tubig dagat? Yes, pwede. Uy, nako nga, Maria. Jenny DC. Nga pala, no? Nasa Bora. Pwede. Seawater. Ang seawater is also very strong for cleansing. Okay? Kaya minsan kung nagpupunta kayo ng mga beach or sa normally beach, no? Kasi sa sea, yun, pwede nyo po dun ipa-wash. Tapos habang nyo-wash nyo po, isipin nyo na mga all negative energy, nawawala siya. Okay? Yan, nakakatulong yan. Kaya nga even tayo, pag nanaligo tayo sa mga beach, diba, nakaka-cleanse din ng katawan natin. Kasi mas more stronger ang beach compare sa swimming pool. Kasi dahil meron siyang natural water, may natural sea salt, everything, yun. Okay? Sharing is caring, yes. Sa amin naman sa GYF, ang tawag namin, sharing is blessing. Kaya don't forget to share. Always share. Okay? Hindi nyo po kailangan obligation mag-give. Pero mag-share lang tayo ng positivity. Thank you, Sharon. Thank you. Also, OMJ. Thank you, Simonet. Yan. Okay? Sa CNY pa po ilalagay yung red ampaw. Yes. Okay? Advance Merry Christmas din po. Thank you. Ayan, okay. Yes, chances po, nasa store naman ako every day. Although still, maybe that day, kailangan nyo po mag-message or tumawag kung sakali lang kasi dahil syempre panahon po ngayon, medyo may mga, mga interviews and something. So, may tendency po ako may mga tapings or what, baka bigla akong umalis sandali. Although, pagka ganitong season, I try also not to get mga tapings na nakakasira sa schedule ko. Normally po, kinukuha ko yung mga unang hirit kasi morning, at is 8 o'clock nandiyan ako sa store. As much as possible po, everyday na sa store po ako para mas makita ko po lahat po ng may kailangan po pumunta sa akin para for consultation. Yan po, no? Yun. Sa ngayon po, everyday po ako doon. 25 po, close kami yan, December 25. 26 na po yung resume. Opo, December 26, open na po siya. Yes, opo. Yes, pwede po kayo mag-Shopee checkout, pero mag-message po kayo sa amin, makipag-collaborate po kayo sa amin, para we will know po kung ano rin po yung ID ninyo sa Shopee. Kasi may ibang taga-handle ng Shopee namin eh. Then after that po, kailangan namin makapag-collaborate sa kanila para alam namin na yun yung isasabay sa checkout po, if ever. Pero yung alam po, basta pag Shopee checkout po, kayo na po yung mag-monitor kasi pag umabot na po siya sa Shopee Hub, sila na po yung may control, wala na kaming control dun. Hindi na po namin napapansin o nakikita kung saan napapunta yung items kasi sila na yung nagbabantay dun. Although safe naman. Nagagawa naman namin eh. Na may mga client naman kami na yun ang pinapagawa. Napapadala naman po siya. Alright? Alright, nako, thank you guys. Thank you. At again, sa pagsasama niyo po sa akin in this
Wow, umabot pa tayo ng 2 hours. Okay, almost 2 hours, no? Umabot tayo ng almost 2 hours. Thank you sa pagsubaybay po ulit sa akin dito sa aking FB Live. Okay, at ipopost ko po to ulit sa YouTube din natin. O hope na marami pa po tayong matulungan, okay, sa pag-eye opener about how Lucky Charms works din. Okay? At yun, kung nagustuhan nyo po yung video, please to help me, the simple helping, yan, you can either send stars or you can also share this video, like this video, follow us in our Facebook and Instagram, and also don't forget to follow us in our YouTube channel also, Coach Johnson Chua. And also, syempre I want to greet everyone, advance Merry Christmas, okay, Happy New Year, Happy Holidays to everyone. Alam ko marami sa inyo mga nasa vacation mode or vacation mode, pero huwag natin kalimutan to practice DHV, define our higher value by thinking positive, feeling positive, and also act positive. Okay? Lagi po dapat positive lang. Okay? At I hope marami kayo natutunan about sa mga Lucky Charms. So, just give us a message kung ano po yung mga gusto nyo pong guidance. Okay? At least, pwede po kami mag-recommend sa inyo. Okay? Or pwede kayo mag-visit din po sa store. Alright? And also, lastly, because of sinabi ko nga po, this is partly also an introduction to the GYF. For those of you who are interested in joining our GYF group or family, just give us also a message para we can also give you the link. Okay? At abangan nyo po yun. Yun po yung ginagawa ko ngayon, ine-edit ko ngayon yung video about what is GYF, ano ba yung medyo i-expect po natin para we can grow this. Kasi originally po, ang isa po sa dream ko, pag dumami po kasi members ng GYF, it's like a parang association. It's so like a parang meron na tayong feng shui association in a way. Mga grupo ng mga enthusiasts. Yan po siya. Alright? And now, we're going strong. Around 100 plus members na po ang GYF. Thank you. Thank you lagi sa pagtiwala, sa pag-support. Okay? Yun. So, thank you everyone. Again, this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. See you in my next FB Live video. Thank you. Bye.